Yung tawag dito. Nakita mo ba yung latest na podcast, yung kami ni Matthew, yung 4 hours, Oo, nakita ko pa. Nakita 4 ko and a pa. half. Oo. I mean, Hindi ko pa siya napapanood. so late upload yun. In-upload ko lang siya hapon nata o edi Lunes. Kasi, ang laki. Pag mag-render ka pala, dapat at least twice or thrice yung storage na paglalagyan mo. So, Kasi dapat malaki. napuputol yung sa Ewan ko kung sa PC ko lang yun. Gets. Kasi dati kasi nag-edit din ako. Parang Oh. anong nangyayari pag sobrang laki talaga ng file. Sa cellphone ako nag-ano. Yung cellphone may limit talaga eh. Oh. So parang napapansin ko, ba't hindi maano? Kahit Parang pasok hindi siya, ma-render. di ba, pag bago mo i-render, may kita mo kung ilang gig Oo, yan. or yan. MB. Hmm. Tapos, for example, 33 gig. Tapos, yung storage mo naman, 50. Pero yung pag ganun ginagawa ko, hindi natutuloy. Parang kailangan mo may room ka. Oo. Ewan ko kung tama, sa akin lang. tama, oo. Na-experience ko yung ganun. Kasi ang ginawa ko, may dinilit ako tapos naglagay ako sa kabilang drive. Parang ginawa ko 120. Yung upload file parang nasa 40, 50. So, para at least twice or thrice. Parang ganun. Pero, grabe yun. Ang Haba. Ang haba nun, men. Oo. Nakita ko yun eh. Sabi ko parang magawa ko ng plate. Kasi mostly pag gagawa ko ng drawing ko, yan, di ba? Architectural drawing. Oo. Bago ako gumawa, kailangan may naririnig ako. Kailangan may music. Pero mostly nun, podcast ang pinapakinggan ko. It's either yung sa White Light Media or yung sa RPE. Sa yung King of the Lift. Hindi ko pa masyadong Pero ang tinatapos ko ngayon yung sa White Light White Media. Light, yung Tapos ano ba bang mga podcast? Ako kadalasan pag nakikinig akong podcast bago matulog. Parang ang idea nun is, bago ka matulog, may mapulot kang aral. Parang may marinig ka. Pagising mo, ay, may ganun. Pare, yung mga sa Joe Rogan, mga ganun. Yung mga, kailan mo si Lex Friedman? Lex Friedman, di Yan pa, yung mga maraming mga Joe Rogan lang kalala. Joe Rogan. Wala naman kay Joe Rogan yung mga conspiracy. Mismo. So, ayun. Yan. Grabe na lakas ng ulan ngayon, man. Malakas talaga. Grabe Shoutout sa mga nabaha dyan. Ingat kayo kasi sa amin wala naman ba. Wala naman ba? Oo. Mataas-taas din. Yung iba nga nag-i-enjoy kasi walang pasok. Pero para sa akin maling mindset yun kasi huwag kayo mag-enjoy kasi una sa lahat, pag walang pasok, wala kang matututunan. Pangalawa, pag natutuwa ka, sa tingin mo yung mga nababa, natutuwa, di ba? Parang siguro hindi na naiisip. Kasi normal na lang naman sa estudyante. Maging masaya pag walang pasok. Pero talaga. Eventually, may isip mo rin, ikaw nagsasaya, tapos iba, nalulunod na sa ba. Recent ilang ko sabi ni Alfred, kahapon, parang may inanod na bata. Kawawa. Sa creek dito sa may bagong silang. Patay, men. Inanod siya. Patay? Oo. Parang na-stuck siya dun sa may bamboo something. Tapos, Nilibutan ako. Kaya nga, men eh. Intro pa lang, no? Nilibutan. Nakakaawa talaga yun. Ah. Tapos, basta yun. Parang ganun. Tapos, ayun. Magkasunod yung bagyo, no? Magkasunod Parang siya kasi magkakasunod-sunod. ano na talaga ngayon, rainy season. Binibilang ko yun eh. Pag patak ng March, maulan pa rin. Pero pag patak na ng April hanggang May, sobrang init na. Tapos, mapatatapos yun parang June, July, ganun. Tapos June, cloudy. Pag patak ng July, ayun yan na yun, sunod-sunod na yun. bagyo na sunod. Kasi naalala ko buhay ka na ba ng Undoy? Oo, buhay ako nun. Pero naalala mo yun? Oo. Grabe takot ko nun. Nasaan ka yun? Second floor. Umabot? Umabot. Seryoso? Oo. Yung bahay nyo ngayon o lumang bahay? Yung ngayon. Oh? Legit? I mean... Yung lumang-luma kasi namin, ano pa kami nun? Nasa Tandang Sora kami. Which is, dun pa kami nung time na yun kasi yung nanay ko nasa Saudi pa. So, bumili sila ng... Actually, yung bahay namin ngayon, nauna na yun. Pero dahil nga sobrang luma niya, parang kubo pa lang, tas bato-bato pa lang. Lumipat kami dun sa lola ko sa Tandang Sora. Tapos, eventually, pagbalik ng nanay ko dito, di ko siya namukaan kasi nga, baby pa lang ako, umalis na siya. Pero after naman, hindi na siya umalis. Nagstay na siya dito. Parang full-time mommy na siya. Tapos business na lang. And yun, nandito na kami ngayon sa Novaliches na. Pero yung bahay nyo ngayon,
inabot yun na second. Nabot yun. Lagpas Yung tao. Ondoy? Oh, Grabe. lagpas tao eh. Parang nagigil ako kasi yung time na yun, men. Ah. Hindi talaga kami, sa bagong silang. Parang 5 to 10 minutes away lang. Dito. Hindi talaga kami binahaboy. May mga punong naglaglagan. Tapos yung time kasi na Ondoy, parang naalala ko yung retreat. Retreat, di ba sa mga school? Sa mga school. Retreat. Tapos, talagang ang nangyari doon, parang umaga, nandun na dun sa parang covered court ng school. Tapos nagdadalawang isip na yung principal, kung itutuloy ba, ang dami na nandun. Kung hindi din itutuloy, ma-stack up din kami doon. Kasi nga, di kami makakaalis, ganun. Yung retreat house kasi, parang 5 to 10 minutes away lang ng school. So, gagamitin lang yung mga service na bus sa mga available lang. Oo, para mapunta kami doon. Tapos, basta eventually natuloy. Tapos, nag-retreat kami, bumabagyo. Tapos, yun. Parang yung, pero hindi kami yung sa school din namin, just sa Sacred Heart. Parang napanood kayo sa isang podcast. Sino bang kausap mo nun? Nung nag-retreat nga kayo, tapos bumabagyo? Oo, bumabagyo. Pero yung umuwi ka mo sa bahay, basta yung Ondoy na yun, parang wala talagang baha, men. Kasi feeling ko pag binaha to, kaya lang naman, di ba may binabaha dyan? Kaya lang naman binabaha dun kasi barado eh. Yun Barado. lang naman yun. At saka, barado yun. Tsaka may creek lang kasi talaga May creek, doon. Pero, ang bagong silang talaga, hindi talaga siya binabaha. Like, legit. Kasi, Kaya, nagtataka ako ba't kayo binabaha dito sa Caloocan? Mataas na lugar na to. hindi, men. Pero, alam mo, iba kasi yung baha lang sa spot eh. Tapos versus yung baha na yung buong subdivision nyo or buong street nyo baha. Dito hindi. May mga spot lang kasi una sa lahat, kung walang Katabi. creek yan, kung walang creek yan, either may creek or barado. Yun lang yun. So, yung bara na yun, natanggal na? Hindi ko alam. Hindi, kasi yung time na yung doon, yung sa Barugo na yun, yung parang may tulay kasi yun, tas yung creek, may creek talaga, may umaapaw talaga siya. Yung spot lang na yun, pero kapag nilagpasan mo yun, walang baha, hindi talaga nagbabaha kasi mataas. Men, pag nagbaha dito sa area na to, wala namin, lubog na yung yung nasa baba. Oo, mga Manila, Valenzuela. Yun yung reason kung bakit lumipat kami dito eh. Tiga Valenzuela kami, grade 2 ako, grade 3 lumipat kami dito kasi grabe nagbabaha dun. Valenzuela. Kasi malapit na rin ng Valenzuela sa dagat din. Parang may mga basta baha. Kaya din bahain dun kasi basta barabarado din yung mga Pero nadaan nga kami dun sa Montalban. Pansin ko puro creek din eh. Pag mga ganun, malala. Pero anyways, keep safe sa mga nabagyo dyan. Wala ganun talaga eh. Gawa na lang ng paraan. Sortihan na lang sa spot eh. Kaya isa ring yan. Lately kasi parang syempre tawag dito, nag-uusap about sa family, ganun, like, kisag sa girlfriend ko. Sabi ko sa kanya lagi na, pag pipili tayo ng spot na titirahan, make sure na hindi mababaha. Yun lang talaga yung parang number one. Kasi naranasan ko siya nung bata ako. Parang siyang ayokong paranas sa anak ko na, kahit sabi mo, napakaganda ng bahay mo, tapos yung area mo, bahay. Wala rin yun. Uy. Sobra. Diba? Kasi yan eh. Paano ba to? When it comes sa sa pagtatayo ng bahay, yung iba strategically na kinukuha eh. Like sa amin, binaha kami nun. Yung mga naunang bahay sa amin, hindi sila naubot ng bahay. Alam mo bakit? Bakit? Number one thing, naka-elevate yung bahay. May hagdan na parang 2 steps bago ka makapasok doon sa pinto. Kaya parang sabi ko, daming mali ng bahay na to. Simula nun parang nagamit ko yung pagiging yung pagiging parang architectural mindset ko nun. Sabi ko, ang daming mali Parang gusto kong gumawa ng paraan para mapa-improve yung bahay pag sa tuwing mga natural disaster, lalo na sa baha. Kaya yun, sabi ko, sige, okay na muna. Pagtapos ang bayan, nilinis na lang ako. Pero nga, siguro yun yung parang para sa akin number one mong sisiguraduhin yung area nyo. Kung lilipat kayong bayo or gusto nyo magtumira doon, I mean, kung hindi kayo magko-condo, kasi condo safe. Safe talaga. Safe talaga. Yung ang hassle kasi talaga, boy, pag talaga. binabaha. Pag binabaha, ang dami mong lilinisin. Tapos yung may naranasan ko namin, ine-elevate namin yung mga pinapatong namin mga ref. Yan. Hassle talaga. Ginawa namin yan. Kami na ayoko talagang maranasan bumaha. Pero anyways, again,
Ayaw mo gamitin yung ano Di mo. parang natotrauma Straight ba mo, ako? Natotrauma ako na parang, kasi maliit lang ako nun eh. Malit ka pa. Nag-evacuate kami, covered court eh. Mm. Kasi yun lang elevated spot dun sa streets namin eh. Okay. Pero yun nga, ayoko talaga maranasan. Pero, Antipolo, mataas. dati- Layo. pero yun nga men, stay safe men. Stay safe sa inyo. Men, sana, wala tayong, di mapipigilan yung ganyang calamity na yan eh. Inevitable talaga. Inevitable, men. Pero it is what it is, men. Gawa na lang tayo ng paraan. So, Ingat. yun, keep safe and ingat. And di ko pa ini-intran to, men. Pero bago tayo magsiwala, ilang minuto? 11 minutes 11 bago minutes. mag-intro. Again, big shout out again sa L1 Go. Philippines. Visit nyo lang yung store nila, IG, and of course, yung site. And use code RPE05 for 5% discount sa lahat Yun. ng mga bibili nyo dun sa upon checkout yun. And of course, RPE shirt and apparel. Of course, may bago tayong release yung squat short natin. Ubus namin, natitira na lang 2XL pero magre-restock tayo by this October. Kaya message nyo lang sa mga gusto magpa-reserve kasi mabilis maubos. And of course, shirt. Meron din tayong release na sweatshirt for, ang release date nito is November. Ganda Pero nun. open for pre-orders. Man. Kasi the reason kung bakit Ganda ko nun. din ginawa yun. Kung sa tingin mo, kung titingnan mo, normal na sweatshirt lang siya. Pero yung the point, yung statement na powerlifting club or powerlifter ka, parang para sa akin, parang yun yung nag-i-spark dun. Kasi yun nga yung gusto natin lahat eh. Kumbaga, Ma-recognize talaga. ma-recognize na yung sports natin eh. 'Di ba? Yung pagiging powerlifter. Actually, natin. na-excite talaga ako once na ma-recognize yung powerlifting sa Pinas. At the same time, malagay yung powerlifting sa Olympics. Oo. Diba? Eventually siguro. Oo. Pero medyo matagal-tagal pa yan. Matagal pa yan. Pero yun nga, yun, available na for pre-order yung RPA Crew sweatshirt. Message nyo lang, mag-pre-order na kayo. And limited stocks lang din yung pag na-release. And of course, RPA shirt, pre-order pa rin kayo. And alam ko meron i-release this October na bagong colorway or this September. Hintayin nyo na lang. And ano pa ba? Yun lang. And of course, our guest for today, of course, amen. Salamat sa pagpunta. Thank you din, thank you. Jared Cacho. Thank So you, thank you. basically, ito yung kwento niyan. Athlete siya ng athlete ko, technically. Yes, sir. So, si Stephen, kung piling ko naman kilala niyo naman yun, ilang beses na yung pumunta dito sa podcast. Tatlong So, okay beses na yun eh. Si Stephen, bale, ayun, athlete, coach mo, si Stephen, Coach na ko yan. athlete ko. Mm. So, yun. Amen. Maraming salamat sa Thank you rin, thank you. pagpunta. Pero wala kayong pasok, wala namang pasok ano, no? Wala kaming pasok. In-announce na last week kasi merong event ng architecture. Oo. Tapos, naimbitahan yung prof ko. So, sumama siya. Mm-hmm. So, yun. Wala kaming pasok. Dahil din dun. And one of the reason why gusto ko rin tong imbitahan kasi lalo na ngayon, yung powerlifting, halos like majority siguro ng player is estudyante. Mismo. Sa tingin Dami. mo, feeling ko parang 70 to 80-ish percent or sabihin natin 70% or 60%, sabihin 60. na natin. 60-70% ng player. I don't know the stats pero basta maraming powerlifter ngayon estudyante. Mm. So at least makaka-relate sila. Oo. 'Di ba? Lalo Yes, na ang yes, estudyante in a way na parang talagang anong year ka? Fourth year na ako. Fourth year Fourth college. year. So grad ano to? Ay hindi, 5 years pala. 5 years kami. 5 years pala. Pero baka mag 6 year ako kasi di ako nagmamadali ngayon eh. mismo. Pero ayun, bago tayo mapunta diyan, kwentuhan mo paano ka napunta, like Yun. paano yung journey mo sa powerlifting? Any sports ka ba na meron ka bang sports before or what? Can you tell us? Yung bata naman ako, wala akong sport. Both parents ko walang sport. Yung tatay ko kasi parang lalaro lang sa nila nung kabataan. Talagang ligo-ilog, alam mo yun? Tama. Ligo-ilog, tapos takbo-takbo. Tapos nagbabalibol siya. Pero ako, Tamang laro lang, no? tamang laro lang. Parang ako lang din ng bata ko. Tamang laro lang. Tapos kapag
Pinagbabawalan, matulog ka muna ng hapon. Matulog ka muna ng hapon bago ka maglaro. Ayan. Okay. Kaya ganun, no? Hindi ko nga rin alam eh. Sa tingin mo anong reason nun? Siguro para tumangkad ka. Totoo ba talaga yun? Pero hindi min eh. Ang pagtangkad, genetically. Genetically, tsaka humihinto ang growth hormone. Eh. Pero hindi, sa ngayon, min, parang totoo ba yun na, kasi diba, ganun yung lagi sinasabi sa atin, matulog ka. Kung matulog ka para tumangkad ka. Oo. Parang ganun. Pero Para sa akin, hindi. Pili ko ano lang yun eh. Pinapatulog lang talaga tayo ng magulang natin. Kasi gusto sila din matutulog eh. Gusto din nila. Kasi kapag ganito yan eh, naisip ko na parang theory ko to. Kaya nila gusto tayong matulog. Siyempre, yung time na yun, siesta time nila. So, technically, press nila, matutulog din sila. Kasi ayaw nila, siyempre, kapag gusto nila, pag natulog sila, ayaw nilang naisipin. So, imagine mo, pag tulog, di ba? Make sense eh. Tulog yung magulang natin. Ikaw naglalaro sa labas. Siyempre, mapabother yun. Mapabother siya. Hindi makakatulog yun. Di ba, iisipin, ano yung ginagawa ng anak ko? Mamaya, madapa, ganyan. Ngayon, pinapatulog, make sense eh, di ba? Make sense Ngayon talaga. ko lang naisip eh. Ngayon, kapag pinatulog ka, natulog din sila. Kasi usually ganun eh, katabi mo yung magulang mo or basta patutulog din sila. Di ba? So, pag gising nila, gising ka na rin, edi, pwede ka na nilang bantayan or silip-silipin man sa labas. Ngayon, ganyan nangyayari sa kapatid ko. Di ba? Tutulog muna bago maglaro. Diba? Make sense. Make sense nga. Yung reason. Hindi pala dahil para tumangkad ka. Di talaga. Parang nire-reason out lang nila yun, feeling ko. Shoutout sa mga magulang dyan. Yan, shoutout sa inyo. So, yun. So, after nun, nung kabataan ko, laro-laro lang. Then, na-discover ko na parang basketball. Trendy. Okay. Kahit wala pang masyadong social media nun. Sumali ako sa mga sumali ako doon sa barangay namin. Liga? Di pa ako nakasali compound dyan. na liga namin. Bumili pa ako nun ng Lebron 6. Ay, Na ako nun? Lebron 6. Ano ba? Elementary? Mga grade 5, grade 6, ganun. Yun, tapos basketball, ganun. To the point na nahinto. Kaya to parang, para sa akin kasi, yung basketball hindi para sa akin. Una sa lahat, di ako matangkad. Pero, dahil dun, parang napush ako na, parang gusto ko gumani sa basketball Nagpaano ako sa Spalding. Alam mo yun, yung parang workshop nila. Parang Milo best, ganun? Parang ganun. Parang ganun. Spalding. Tapos may Spalding naman. may libreng, yun? Shirt. Jersey. Tapos bola. May bola. May bola. Dami ko nang pinabili noon. Actually, naano nga ako sa mga sa mga pinapanood ko Alam mo yung anime na Inazuma 11? Yung soccer. To the point na napabili ako ng soccer ball. Parang yung mga, sa bagay, ganun din ako eh. Yung mga napapanood ko dati, gusto kong gayahin. Yun nga. Diba? Parang ang angas gayahin ko yung move nito. Diba? Parang yun yung yung mindset mo na parang yung utak bata mo talaga, batang utak. Gusto mong gayahin, gusto mong ma-experience yung ganun. Without the effects, syempre, anime yan eh. Parang gusto mo lang gayahin. Pero syempre, ginagaya mo yung gesture. Ayun, yung gesture, yung umiikot ka pa, ganyan. Nagsasabi ka pa ng mga mo. Tornado. Kaya yan. Yun yung mga panahon na parang nag-explore na ako. To the point na, basketball. After nun, pandemic comes. Yan. 2020 to, ilang taon ka neto? 2022 ba? Pandemic. 2020, no? Oo. Nag-start yung 2020, mga 17. Bago ako mag-18 nun. Hindi, high school ka pa lang nito, fourth year pa. Parang grade 12. 12, ganun. Hindi. 2020. After pala ng 2021. Doon ko na-discover na nanonood lang ako ng anime. Speaking of the edad, happy birthday pala. Belated. Thank you. Ilan taon ka na ngayon? 22 na ako. 22. Siningit ko lang. Consider ko to as gift mo sa akin. Yan. Thank you sa Thank you. Go. So yun, 2022 ako nag-start ng parang fitness. Doon ko na parang... Paano? Eto kasi. Yan, history. So parang... nagkaroon ako ng ex-girlfriend. Okay. So yung ex-girlfriend ko na yun, mas matagal siya sa akin. Sayang. Alam naman natin, kung kilala nyo ako, yan, Jared Cacho. Maliit akong tao, 5'2".
So, doon ko naisip na parang, why not palakasin ko yung sarili ko? Okay. Meron naman akong punching bag. So, parang yun, kumuha ko ng motivation ko na para sa mga susunod kong relasyon, hindi na nila sabihin sa akin na, kasi ang sabi sa akin ng ex ko na yun, parang pag mas matangkad daw yung lalaki, mas protected daw sila. So, parang ganon. So, Uy, speaking of, maliit, kilala mo si Mighty Mouse? oo. Ano doon, mas matangkad pa yung Kasi tangkad ko lang yun eh. Di ba? Mas matangkad pa yung girlfriend niya. Oo. Tapos, di ba, tinalo Oo. niya, parang nang trip siya, nag-side quest siya. Recently lang yun eh. BJJ. Yung Jiu-jitsu? tapos tinalo niya yung heavyweight. Malaki. Putik talo eh. Pero anyways. And jiu-jitsu. anyways. So, yun. Parang nakuhaan ako ng lakas na, parang na-motivate ako. At the same time, kasama nung, na-inspire ako sa Baki anime. Yan. Kasi parang nakita ko si Baki, ang lakas eh. Lakas talaga niya. Parang yun yung gusto kong gayahin na hindi physique. Oo. Kumbaga strength and power yung hanap ko nun. Hindi ko tinitignan yung physique eh. Kasi aanin mo yung, sabi ko, pumasok na agad sa utak ko na aanin mo yung physique kung hindi mo kayang i-defend yung sarili mo. Yes, Against sa taong, alam mo, mas malaki sa'yo, mamaya mas maliit pa sa'yo pero talo ka pa. Di ba? Kaya parang sabi ko, sige, mag-self-taught martial arts ako. Oo. Total, yung parents ko parang din eh. Hindi na naman sila aware na about sa mga sports. So, ginawan ko na lang ng paraan. Sabi ko rin, parang hindi rin nila ako papayagan kasi nga ayaw nila ako masaktan, yung ganyan. Kaya yun, nag-self-taught na lang muna ako. Bahay lang? Bahay lang talaga ako. Tapos, sinamahan ko na rin ng calisthenics kasi, syempre, strength pa rin ang kailangan mo sa martial arts. So, yun, self-taught lang, and then, to the point na may mga tropa ko nag-aya sa akin na mag-gym. So, nag-gym ako start kasi ako yun, naalala ko pa. 2022 February ako nag-start ng fitness together with martial arts. Tapos, November, siguro inaya ko ng mga tropa ko. Buhat. Buhat. Gym tayo. Tara, gym tayo. Tapos, yan, nag-gym kami. Parang nakita nila, lakas mo, ganyan. parang naabutan ko pa sila sa yung bench press nila na parang 35 pounds ata yun. Sila lang, parang 15. Tapos, sabi pa nila sa akin, mag-angat ka kaya? Sabi ko, sige, okay na yun. para kasing ang goal ko talaga nun is parang yung dagdag strength lang talaga. Kasi di ko naman goal, gumanda katawan ko, di ko goal na lumaki. Ang kailangan ko lang talaga is strength lang para sa, sa boxing, pati sa Muay Thai. Kaya yun. And then, parang, nainganyo na ako. Parang hinanap na ng katawan ko yung hindi lang basta isa lang yung gagawin ko. Hindi lang sipa-sipa, hindi lang calisthenics. Naghanap na ako ng dumbbell pati barbell. Tapos yun nasama ko na yung iba kong tropa sa gym. Which is dun yung sa JT, yung sinasabi ni Stephen din. Which is kung saan parang kami nagbubuhat ngayon. Tapos yun, na-enjoy ko siya, yung pagbubuhat. 2022 yan na yan. Tapos, hanggang sa magpatuloy. Yun. Tapos, na-discover ko lang din yung powerlifting. Paano ka? Kasi, Ayan. Before ka mag-powerlifting, meron ka bang, like, yung training split mo before ka mag-powerlifting, nag-bodybuilding training split ka ba? O ganun? Ang bodybuild, ang ko lang nun, split ko is, yung unang aya sa akin. Yun? Bro split. Okay. Yung chest, back, yan, isa-isa. bicep, tricep, yung arms pala. Tapos may arms. Ganun. Tapos legs pa pala, legs. Minsan tinatanggal pa yung legs eh. Lahat naman eh. Parang yun na yung common na pag nagsimula ka, Oo. mostly ganun yung nangyayari. Pag nauuna, bro split talaga. Go. So, yan. And then, meron akong tropa na isa, basketball player talaga siya. Parang, talaga matangkad siya. Mga 5'11", ganun. Tapos, binigyan niya ako ng program, sabi ko sa kanya, parang, may program ka ba dyan na na lalakas ka at the same time gumanda yung physique? Oo. Tapos, yun,
binigyan niya ako ng program. Kasabay na rin yun nung nag-bulk ako. Binigyan niya ako ng program kay Jeff Nippard. Jeff Nippard. Oo, yan. Halos magkasing katawan kayo nun eh, no? I mean, yung height nyo, no? Oo, yung height. Yeah, parang nag-bulk ako, sabi ni Stephen, bear mode daw. Ngayon, bear mode na ako, nagbabalik na ako ulit. Pero yun, na binigyan ako ng program, tapos sinunod ko lang yun. Tapos may nakalagay doon, RPE. Sabi ko, RPE. ano yung RPE? RPE. Ay, di ba? Di ba? Wait lang. RPE. RPE. Ayun. RPE, nakita mo si RPE. Ayun, nakita ko yung RPE sa parang, ano kasi siya eh, di ba parang Excel? Ay, yung tropa mo na yun. Ano siya? Basketball player. Okay. Basketball player. Tapos may nakalagay yung RPE. Sabi ko, ano yung RPE? Hindi ko maintindihan. Tapos, ano lang siya, parang dinedma ko lang siya. Dinedma ko lang talaga, tapos bumuhat lang ako ng bumuhat. Parang ang ginawa ko nun, nag-percentage base ako. Kumbaga, percentage base ng ko, ng PR ko, tapos, kunwari, minus 20%. Yun yung bubuhatin ko sa araw na yun. So, parang yun. Kasabay na ng pagbabal ko, sabi ko, lumalakas naman ako. Nag-140 yung deadlift ko, yung squat ko nag-120, yung bench ko nasa 75. So, yun. So, with that bodybuilding, sabihin natin power building siya. program ni Jeff Nippard. So, nagbunga siya. Nagbunga siya ng strength sa akin. Sabi ko... Actually, feeling ko lahat, as long as, lalo pag, ito yung tawag yung newbie gains eh. Newbie gains. Kahit, feeling ko kahit anong program na ipagawa mo dyan, as long as nagpo-progressive overload ka every week, every 2 weeks, every month, kahit ano pa yan, men, lalakas at lalakas ka, magbabago yung physique mo. Yun talaga manonotice mo dyan. Pero may peak lang yan. Dahil din sa genetics. May certain, yung newbie gains na tinatawag, may lang yan, may hangganan. Pero yun, thankful din ako sa genetics ko. Kasi Bisaya yung nanay ko eh. Solid yung genetics mo. Solid nga eh. Kaya yun, after nun yan, lumakas naman. And then, cut off na naman. Huminto ako. Ng fitness? Okay, why? Natanggal ako sa USD. Yan yun. Yung kwento mo sa akin, yung retention policy. Yan dyan. Parang nabaliktad ata yung taon. Parang 2022 yun. Yan. Natanggal ako sa USD. Dahil nga mayroon siyang... Retention policy. Bawal ka bumaba ng grades mo. Ganun. Na may limit lang. Actually, meron din ako ganyan dati, UE. 2020. Parang, tawag namin doon, DOS policy. May DOS policy ka. Yung DOS policy na yun, dapat hindi bababa sa DOS. For example, may 225 ka. Ano ba sa inyo? Mababa yung 1? Ay, mataas yung 1 o mataas? Mataas yung 1. Okay. Sa USD Sa USD. Paras tayo. Sa USD yun. Ba't parang ngayon, baliktad na ata sa USD? I don't know. Basta anyways, yun. DOS policy, so technically, pag nagka-225 ka sa major subjects mo Major. Yun. Tanggal ka. May time na parang, alam ko, second year ba yun, third year. Yun yung tinatawag na parang tanggalan. Tanggalan. Kaya usually, kapag tungtong ng third year, konti na lang eh. Pero, yun, natanggal ka, I mean, hindi ka naman, technically, hindi ka umabot. Hindi umabot, kasi konti na lang. 1.9. May ba yun? Pag mga ganun, kasi sa amin, sa accounting, pwede ka pa rin pwede ka pa rin, hindi ka matatanggal sa school. Pwede ka pa rin tumuloy, pero madadagdagan ka lang ng taon. Sa inyo, anong praso talaga tanggal ka sa UST? Kung hindi ka mag-iiba ng course, ganun? Mag-iiba ako ng course kung gusto ko pa rin kung gusto ko pa rin magstay sa UST. So, dahil sa pagtanggal mo na yon, X ka na sa architecture. Hindi naman. I mean, X ka na sa architecture sa UST. Oo, X na ako dun. Damn. Okay. So, kung lilipat ako dun, siguro, fine arts, gusto mo ng ibang course, yan, physical science. Yan, sinuggest din sa akin yun kasi nga, sinabi ko din na, ano ba mga trip mo? Sabi sa akin ng librarian. Kasi yung kakalala ng tatay ko doon, naging client niya yun, yung librarian na sa UST. Kaya yan, parang sinuggest sa akin, ano ba mga trip mo? Ayan. Sabi ko po kasi, physically active ako. Ayan, meron tayong dyan, physical science. Parang nainganyo. Sabi ko, wag na. Pero, kasi kasama ko tatay ko nun. Yes. Kasama ko siya.
So, pero hindi ka tumuloy din. Hindi rin. Kasi parang ewan ko, na-enjoy ko siya eh. Hindi naman sa kunwari, gagawa ka ng drawing. Ay, nakatamad bukas Hindi. Parang pag may dumating na bagong, tulad natin ngayon, na-enjoy ko yung bago kong drawing. Which is parang, mamaya, gagawa na naman ako eh. So, yun, na-enjoy ko siya. Kahit na paulit-ulit nga, nagagawa ka ng linya. Yan, ganyan. Below, gagawa ka ng same shape, different structure. Pero na-enjoy ko siya. Ewan ko kung bakit. So, Yun yung parang pag may gagawin ka, mas, hindi naman mahirap sa mahirap, pero mas nagiging madali siya in a way kapag na-enjoy mo yung ginagawa mo. Na-enjoy ko. Iba kasi kapag ginagawa mo na pilit ka, Iba parang din labag sa kalooban mong gawin. Parang napipilitan ka lang. Pilit. May mga pilit ganun na pilit ka ganun talaga. Ganun yung parang nangyari sa akin nung speaking of college nga, ganun din nangyari sa akin. Although natapos ko yung accounting, hindi siya accountancy eh. Para siyang nabanggit mo accounting tech. Parang Accounting basta hindi tech. siya, kung gusto mo maging accountant like CPA, kailangan mo pa ng isang taon or whatnot, tapos mag-board ka. So, yun, parang, kasi dumating sa point na parang hindi ko trip talaga, parang di mo makikita yung sarili ko, kung dito gagawin ko kapag nagtrabaho ako. Parang ganun. Kaya ang ginawa ko na lang, like for the sake na makatapos, tinapos ko siya. Yung, parang wala lang, ginawa ko lang siyang pilit or something. Parang di mo rin talaga na-enjoy? Hindi talaga Kasi nung time kasi na yun, wala talaga nag-vlog na ako, nagbubuhat-buhat na ako, pero syempre, usual naman sa Pilipinas na pag kukuha ka ng course, dapat kung hindi engineering, kung hindi architecture, kung hindi accountancy, alam mo yun, yung mga ganung doktor, mga ganung mga high-end na sabihin nating profession, kapag sinabi mo sa mag-PPE ako, mag-PPT ako, walang pera dyan. Mag-arts ako, walang pera dyan. Ganon para may discouragement agad. Which is, technically, nagigets ko sila, pero siguro, para sa akin, for example, pag naging magulang na ako, go. Kasi at the end of the day, hindi mo naman malalaman kung talagang kikita or hindi kikita ka dyan. Meron na akong kilala na like, actually, napatunayan ko talaga yan in terms of kita, may mga kaklase ako dati ng college na tinuloy nila yung accounting, ganun. Pero, tawag dito, in terms of, income, ba't ganun? Akala ko ba, malaki yung kita dyan? Nasa sayo pa rin yun. Didiskarte ka pa rin ba? Pero may kilala kong accountancy siya. Siya? Tito siya ng tropa ko. Accountancy siya. Talagang malaki sahod. Malaki talaga. Like, pag CPA ka na. Kaso, ang punto kasi doon, ang question mark din kasi doon kung kung makakatakal ka ba doon in a way na parang katulad na sinabi mo kanina na nag-i-enjoy ka. Ako kasi noong time na hindi talaga ako nag-i-enjoy. So, tas yun. History ng iba. Then, ayun. Bumagsak ka hindi ka naman bumagsak. Technically, hindi ka umabot sa retention. Di umabot. So, ang plan B is... huminto ko nun Huminto ka ng school talaga? Hindi. Ayaw ng fitness? Huminto ko ng fitness. Bakit? Ba't hindi mo siya tinuloy? Para kasing Nalungkot ka ba? O like, okay. Parang ko, na-push over ako sa pag-aaral. Sabi ko, mag-aaral muna ako. Kasi first, na ako, ng second year na ako sa NU. Pero sa tingin mo, nakalipat naging hindrance ba yung fitness mo? Dahil hindi ka Actually, parang hindi nga. Kasi ngayon, okay naman. Naisip mo na lang, siguro, in a way, parang, agree ka ba na parang naghanap ka na lang ng dahilan? Na parang, parang yun na lang siguro. yung, mo na, siguro, dapat mag-focus lang ako. Pero feeling ko, hindi naman, kasi magkaiba naman siya Like, sabi mo, di ka nag-aral na mabuti, etc. Pero, isang oras ka lang naman nag-stay sa gym. Parang mas... Pero din kasi nun, yung time na yun talagang 2 sem kasi sa UST. Ako kasi sobrang tagal ko magbuhat ako mga 3 to 4 hours ako magbuhat Kaya parang yung isang subject ko na yun, di ako nakapag-review. Pero kung magre-review talaga ako nun, sabi ko, pinipilit ko pa. Shit. Kung nag-review lang talaga ako. It is what it is. Yun nga. May reason yan kung ba't may reason nga. Tapos, siguro may reason din talaga. Kasi nakita ko yung tuition fee. Ang lala man. 80? Actually, man, yan yung first choice ko na school. Sabi mo nga yan. Gusto ko talaga USC talaga as in.
Kaso nga lang, wala, di talaga kaya eh. Ang lala kasi talaga, men, Ang lala. napakalaki talaga. Kung isipin mo sa Sobrang Ateneo, lala, Gagi. malala din yung UST. Gagi, lala. Ang lala. Yung time na yun, magkano per sem ng Arky? 60? 70, 80? Nag-start siya ng 60 lang. Tapos nadagdagan ng 10 sa second sem. Oh, di ba? 70. Tapos nadagdagan ulit ng 10 nung 80 second na year. ata ngayon eh, no? 80 na, second year. Ngayon, may idea ka ba ngayon? Wala 80? na eh. Para nasa ganun Feel ko eh. mas mababa na siya kasi nakita ko yun sa NU. Though di ko naman pinagko-compare. Magkaiba yung school. Pero feel ko pag mas mataas na yung, yung year level mo, konti na lang yung subject. So feel ko mas bababa na siya. Feel ko mga 50 na lang din siguro yun. Ang lala, men. Malala yun. Dun. Sobrang lala ng tuition fee dun. So, anyways, naging plan B mo, so lumipat ka ng school, diba? Lumipat na ako ng school. Nasa National University na ako. Sa Maynila pa rin. Tapos, yun. Parang first sem, huminto ako. And then, second sem, tri-sem na kasi dun. So, second sem, bumalik na ako. Mga September. Last year ata, yun. 2023. So, yun. Huminto ka dito sa fitness, diba? Technically, hindi ka huminto sa pag-aaral. Hindi ako huminto Nilawin sa pag-aaral. So, Hindi ko hinto yung pag-aaral. yun, nag-continue ka. Nag-continue ako. Ay, di ata last year. Wait, nalilito ko sa timeline ko. Okay. So, parang, ano ata yan? 2022 yan. Oo. 2022. Mamaya nalilito na yung mga viewers. sorry. So, ayun. Wala lang. Re-recap ko lang So, 2020 pandemic. 2021 ako nag-start ng fitness ko. So, ayan. And then year after, 2022, tanggal ako sa UST. Tapos, yun. Nahinto ulit ako ng fitness nun. Kasi nga, nag-focus ako sa aral. And then, yun. Bumalik ako September ata. 2022. 2022. Okay. 2022. Bumalik ako. And then, yan. Tuloy-tuloy na yung progress ko. Gumawa ko ng sarili kong programs. Self-taught ka ulit nito. Tulad ng ginawa mo dun sa martial arts. Hindi, sinusunod ko lang kay Jeff Nippard. Kay Jeff Nippard. Pero technically wala kang coach na. Yun din yung yun yung pala yung time na nagbabalk na ako. Yung kay Jeff Nippard na. Tapos yun, tuloy-tuloy hanggang 2023, January, and tuloy-tuloy lang. Kumbaga 3 months ako nagbalk noon. Tapos, nag-cut down ako to 65, yun. Tapos suminto ulit ako ng fitness. Bakit? After ulit ng parang, ewan ko, School issues na naman. skill issues ulit. School issues. Parang lang, pitik-pitik lang. Sa isang week, dapat makaisa pa rin ako. Makadalawang, twice a week ako magbubuhat. And then, yun, tuloy-tuloy na siya. Then, nag-cut down ako. Then, wala na naman ulit. Parang pahinto-hinto yung fitness, ko. So, parang, though disciplined naman siya at some point, kasi gusto ko talagang gumanda yung physique ko. Parang, kumbaga ma-retain ko lang siya, yung physique. At the same time, kasama din sa, nasa akin pa rin yung strength na hinahanap ko. Kasi naman talaga yung goal mo, di ba? Strength talaga eh. Pati para madala ko pa rin sa martial arts. Tapos yun, yung lumaki ako ng 71 kg, bagal ko, min. Sabi ko, ang lakas ng suntok ko, pero ang bagal. So, mabigat ka. Oo, ang bigat ko na. Yung sipa ko, hindi ko na maabot yung parang hindi na ulo ng... Magbabago na yung leverage mo. Magbabago na talaga. Kaya sabi ko, okay naman siya. Kaya naman siguro ma-practice kung talagang tutuloy-tuloy ko yung pagbabal ko. Tapos, magstay ako sa 70. Tapos, yan, tuloy-tuloy na sa practice ng boxing, pati Muay Thai. Tapos, yun, nag-cut down na ako ng 65. Kasi parang di ko na kaya mag-bulk. Ayoko na. Sabi pa kasi ni Stephen nung di pa siya nag-i-start ata ng powerlifting. Kaya ko doon mag-75. Pero speaking of Stephen, nagkakilala na kayo nung hindi pa powerlifting siya. Hindi pa siya powerlifting nun. Nagkakilala na kayo. First time mo nagkakilala dun talaga sa gym. Sa JT talaga. Sa JT Gym. Dun kami nagkakilala ang una pang nakakilala sa kanya, si Kenji, yung sinabi ko nagbigay ng program. Yung matangkad na basketball player. Siya yung, parang in-approach niya lang. Nag-usap-usap lang kami dun. Tapos, kino-compliment pa nga ako ni Stephen. Ganda daw ng back ko. Yan, ang lapad daw. Malapad talaga genetics mo. Lapad. Gifted daw, sabi niya. Parang yun. Tapos, yan, nagka-usap-usap. Gumawa pa kami ng GC nun. May isa kaming tropa na parang matanda na sa amin. Yan, kasama din namin. Yan. Tapos, yun.
parang hindi na kami nagkakausap doon kasi busy na rin sa buhay. Kaya, yan. Continue, nag-programming ka ng Jeff Nippard programming. Oo. Then, what made you decide? Ano yung turning point nito na parang powerlifting na ako? Binigla lang ako ni Stephen. Okay. Nung pagkaano ko, parang Check, timeline check. Anong taon to? last year. Last year lang, 2023. Ito, nung 2023 nun, parang nahinto ulit ako sa fitness. Tapos, gumawa ako ng sarili kong powerlifting program. Nag-research ako about powerlifting. Sabi ko, gusto ko lumakas. Ngayon, ang goal ko naman is lumakas. Kasi di ko na natututukan yung self-taught martial arts ko. So, feel ko, parang it's time siguro para self-taught powerlifting naman. Parang ganun. Nag-research ako. Tapos, mayroon doon nakasulat na meron kang 8 weeks. Parang peaking week mo yun eh. Yun na yung nalaman ko na peaking week pala yun. Tapos, meron kang 8 weeks para i-hit mo yung PR mo, pinabagong PR mo. Parang nakalagay doon, meron yung mga powerlifter, meron silang 8 weeks parang magre-ready lang sila para sa competition. Which is yun yung peaking. Yan, ginawa ko siya. Kaso parang nangyaring volume block. Nag-volume block ka. Parang volume block yung ginawa ko. Parang umatras ka ng konti. Kaya nung time na parang 9, ata yun? Week 9 na. Or baka mga week 10. Parang week 10. PR mo na. Oo, parang PR week ko na yon. Hindi ko na-hit yung mga gusto kong... Kasi nga, naluto ka. Naluto ako. Sunog ka dun sa volume. So, mataas yung volume mo nung time na yun. Oo, tsaka ang taas pa na yung intensity. Parang lahat grind. Kaya sabi ko, may mali. May mali talaga. May mali. Tapos nakita ko ni Stephen, nagbe-bench ako. Parang binigla niya lang ako na Kasi nagbabalak ako sa mali. Which is yun nga yung Ronats. Yan. Yun yung first competition. Yun yung first competition ko. Sabi ko. Kasi Ronats 2023. 4. 24 lang pala. Nga pala. Recent lang pala. Nakalimutan. February. Back to back. Okay. Bago tayo mapunta doon. Sige, go. Tapos yun, sabi ko parang gusto ko sumali. Gusto ko matest yung parang gusto ko pumasok sa time na pagiging athlete. Yung talagang porsigido ka mag-training. Tapos, yun. Tapos binigla lang ni Stephen na sinabihan ko din kasi siya na sasali ako ng Ronats. Kasi nga sumali na siya noon. November ba yun yung last competition niya? 2024. 23. 23. Sumali na siya noon. November yun. Equip yun di ba? Tapos first na yun, November. Tama, November. Yun yung time na tatlo silang athlete ko na pinagsabay-sabay ko sila mag-compete. Yun nga yun. Tapos sabi ko parang binigla niya ako nun. Sabi ko, tulungan kita. Kasi nga, nakikita niya daw yung sarili niya sa akin. Yung parang mga time na wala siyang yung nagsa-self-taught lang din siya. Tapos yan. Tinuruan niya na ako. Binigyan niya ako ng program sa una kong week. Na parang 8 ata yun 8 weeks ata prior to meet. Kasi November siya nagbigay. So, yun. Tuloy-tuloy na yung progress ko. Papansin ko din yung lakas ko. Dami naming tinama sa form ko. Kasi nga, ako nun, di ba conve ako nun? Yan. Tapos, sabi ko, nag-progress ako. Ang total ko nun nung bago pa sa powerlifting, parang nasa 350 yata. Tapos, nadagdagan siya ng 20, naging 370. Nung dito na ako nagbubuhat. Dito ka na nun. January ata yun. Gulat ako. Pero under ka na kay Stephen nun? Under na kay Stephen. Gulat ako. 140 po. Saan ka la? RPE 7. Nandito kayo nun RPE 7. So technically, may mali talaga dun sa ginawa. May mali talaga. Kaya sabi ko, tiwala ako sa taong to. Kaya parang sabi ko, sa sarili ko nung talagang na rin yung namin ni Stephen. Parang sabi ko, di na ako alis sa taong to. Kasi magaling din siya Actually, siya di ba pag tinuturuan mo siya, may mga mali na siyang napapansin pag sasabihin niya na sa'yo. Ayan. So parang sabi ko, stricto to. Gusto ko to. Parang ito na to. Tuloy ko na to. Kasi nandito na ako parang ayoko na umalis. Kung magka-injure man, magkaka-injure. Kasama naman yan. Actually, yun yung parang misconception din. Sabihin natin misconception to ng mga
bagong powerlifter kasi usually naman, kahit ako for example, bago ako, syempre maghahanap ako kung hahanap ako ng coach, maghahanap ako ng sikat. Sabihin natin, sikat. Pero, ang di nila alam na, actually, mas nga yun mas, hindi naman sa risk. Para sa akin kung ako maghahanap hahanapin ko yung taong kilala ko, at the same time, magaling. konti lang yung athlete. Alam mo bakit? Hindi naman sa sinasabi ko na kapag coach ka, na kilala ka, is napapabayaan mo. Hindi naman Hindi naman yung point ko. Kasi, ang point doon is, kapag konti lang yung athlete ng isang coach, sabihin na natin mas magiging, kayo. Sabihin natin, connected kayo. Connected, Parang ganun. Focus din siya sa parang hindi rin nahahati yung oras niya sa ibang athlete din Kasi, may effect din yun pag sobrang dami mong handle na athlete, sobrang ang mataas ang percentage na sabihin natin, nagagawa mo naman yung trabaho mo ng maayos na nagpapasa ka ng every week or every month na programming sa clients mo. Pero, meron doon na hindi ka, yung kumbaga yung, ang tawag dito, yung importance is mas mababa. Like, nakalimutan ko yung tamang word Pero, hindi naman sa napapabayaan. Pero may mga priority yon. May mga priority ka na. Parang ganun. Kailangan mo din tutukan sila Kasi para silang talagang alaga mo. Oo. Kasi ngayon napagtanto ko na siya na actually, saludo talaga ako dun sa mga coaches, powerlifting coaches to dito lang tayo umikot sa powerlifting coaches, maraming athlete. Kasi ngayon, as of the moment, yung roster ko ngayon is actually 10. 10 sila. Kala ko 7 lang Hindi, nadagdagan kasi may recently lang nadagdag. May tropa akong binudol ko, bodybuilder. Binudol sabi, sali ka. Mag-register ka na, gagawan kita ng program. Sali ka. Parang trip-trip lang. Okay. Parang anyways, 10. Pero tutuloy mo na rin yan. Hindi, lang yan, side quest niya lang. Side quest. Parang sabi, binudo lang namin siya na parang bodybuilder kasi talaga siya. Gets Since naka-off season, sayang kasi yung off season niya okay. Usually kapag off season yung bodybuilder, malalakas yung mga yan So sayang. Hmm. So sabi ko, magiging ng weight yun. Oo, kasi magko-compete pa siya 2 years pa ata. Matagal. So sayang, wala kang gagawin So sige, mag-register ka. Mura lang may register. Nagulat nga siya mura lang daw yung register kasi sa bodybuilding pala. Like, ang mahal pag nag-register ka. Like, ang lala. Magkano? Basta ang lala. Kaya nagulat siya na murahan siya. Sa lagay na yun, sa atin mahal na yun. Pero sa lagay niya, mura. Ibig sabihin, mas mahal yung bodybuilding. Pero nga, sinabi ko, yan. Sayang yung off-season ng bodybuilder. Lakas sila dun Sige, sali ka. Matagal ko na kasing tropa yun. Ano siya, Nati? Nati siya. Sige, sali ka. Pak, ayun. Anyways, yun. Back to the topic na about sa coaches na maraming athlete. Kasi ngayon, na-appreciate ko na yun na minsan ludo sa more than 10 athletes. Kasi ngayon, 9-10 athletes ako hinahawakan ngayon. Although nagagawa ko yung duty ko. Joey Flex Tagalog na tayo ngayon Pero, may mga mako-compromise din. Like, una sa lahat, syempre, kung may maraming athlete, mahirap ipagsabay na athlete ka rin kasi. Athlete ka din. Ngayon, for example, sabi nila maglaro ako. Maglaro ka? Hindi ako mapaglaro kasi nga, may mga athlete taong hinahandle. Isa pa. Parang, okay sana kapag katulad ni Stephen, matagal na, mapapabayaan mo. Sige, ikaw na, kahit di ko i-handle yun Kahit di ko siya i-handle, kaya niya i-handle sarili niya. Kadalasan kasi ng mga athlete ko ngayon, mga katulad niya, estudyante, tas novice, so bago pa lang sa powerlifting, bago sa competition. Ilan yung bago mong athlete? Ang puna kasi 3. Patay. Mga siguro basta una 'di ba si Stephen, si Alfred, si Sian yung parang guinea pig. Tapos mga 7. 7 pa? 7. 7 bago. 7 bago. Kasama doon si Ali. Kasama siya. Gets. So, yun nga may mga compromise. Kumbaga sabi nga nila hindi minsan di mo talaga makukuha lahat kung may gusto kang kunin, at some point, may masasacrifice kang mga bagay. Katulad na parang pipiliin ko mag-compete na okay sana, katulad sabi ko kanina na kung puro kalibel ni Stephen na like mapapabayaan mo, kahit di ko siya i-handle, kaya na sarili niya. Pero yung mga bago, siyempre, kawawa naman yun, nakayaan mo. May mga ganun kasi, may mga nakita ko dyan, which is nakaka-bad trip lang in a way na parang,
kuwari, may mga na-encounter kami na first time lang sumali ng powerlifting competition tapos wala Meron yung coach nila. Meron akong case na ganyan. Na Ganun. ano, na yung last na Luzon. Mm. Meron isang lifter, may athlete na isa nagtatanong sa akin sino daw coach ko. Oh. Tapos na-open niya sa akin, wala daw siyang handler. Pero may coach siya. Oo. Yun nga, parang nagigets ko naman yun, pero ang sabihin natin, ang reasoning kasi niyan, may lakad. The point is, kaya nga merong registration, may date eh. May date. So, a month before ng competition, alam na ng coach, Dapat nandun ka na. alam na ng coach kung anong date. Oo. So, as much as possible, gagawa siya ng paraan para makapunta siya dun sa araw na yun. Ano pa? Hindi save naman siya the date biglaan eh. Oo, save the date May talaga. itindihan ko kung ano pa eh, kung like, batikan na yung coach kasi may mga athlete na ilang beses naglalaro. Kaya na lang i-handle. Maghanap na lang sila dyan ng mag-handle sa kanyang tropa. Tapos siya na lang magsasuggest. Pero the point is, yung mga bago, nakakaawa and dami kong na-encounter na ganyan. Which is, marami talaga. hindi rin namin talaga matulungan kasi syempre, busy tayo mag-handle sa mga tropa natin. Syempre, kung priority man, syempre, ipaprayo mo yung kaibigan mo. Gustuin mo man tumulong doon pero hindi sapat yung kakayahan mo. So big shoutout sa mga coach diyan na parang siguro naman kahit papaano hindi naman yan biglaan na meet eh. Oo. Napapaghandaan naman. Napaghandaan talaga. Siguro as much as possible sa mga bagong athlete ninyo na bago pa lang, wag mo naman iwanan. Wag mo iwan. Kung hindi ka makakapunta, ibilin mo man lang. Yun lang naman. Yun lang naman yung kasi yun katulad na na-encounter mo, nakakaawa yun. Nakakaawa talaga. Diba? Parang ang laki niya kasi. Di ba? Medyo na din ako. Parang sub-junior ata siya. Tapos galing pa siya sa North. Di ba? Ang layo. Sabi ko, sino yung yung coach mo? Diba? Saan yung handle? Hindi kasi, Wala daw siyang handle. pag pumasok ka na sa mga hindi pa nag-compete dyan, hindi lang naman yan basta magbubuhat ka tatawagin ka eh. Oo. Siyempre kailangan mo pa i-submit yung attempts Yung mo. Pag attempts hindi ka talaga, nakasubmit ng 1 minute, 2.5 kg lang yung madadagdag mo. So, alam mo yun, parang doon mo makikita yung value ng handler eh, kung gaano kahalaga siya. Sobrang halaga parte ng competition eh. Mostly nga, dalawa pa eh. Isang coach, isang handler. Oo, mismo. Pero yun nga, yun, back to the topic na saludo sa mga coach na maraming athlete dyan. Pero ngayon ko lang na-appreciate yung gano'n na. Yun lang, saludo lang sa inyo, men. Pero anyways, ba't nga tayo napunta doon? Kay Stephen, no? Okay, Stephen. Go. So, ayan Wala ako Wait lang. So, ayun. Ito na yung time na parang hinandle ka na niya. hinandle So, ito yan. Binigla ka niya. Biniglaan niya lang talaga ako. Kasi nga, parang sinabihan ko siya na na gusto ko talagang maglaro. Parang, laro lang. Titignan ko kung ano yung limit ng lakas ko. Pero ang hindi ko alam, ang dami palang bibilin dun. Mismo. Isa rin yan. Mabubulaga ka rin. Yung sports natin, puro palabas eh. Gulat ako. Takte. Equipment, mga, yung belt. Kala ko yung belt ko na yon okay na. Di pala. Pag PHPL pala yung belt ko. Bawat kailangan pala may kumbaga approved ng ng PAP. Kaya yun, parang sabi ko, ano gagawin ko? Tapos meron ako, wala siya. Okay. Hello. So yun, parang napagtanto ko na bili ako belt. Naghanap ako ngayon ng belt. Ito, SBD. Yung 10mm mo, di ba? Yun yung 10mm ko. Ano yun, actually, ang kwento niyan, paano ko siya nabili, ipon ko, kalate sa akin. 10K yung pera ko. Tapos, umutang ako sa tatay ko ng 10K. Bait niya eh. Binigyan niya naman ako. Tapos yan, in-order ko na kay Lance. Shout kay Lance. Shout L1 Philippines. Code RPE05, 5% discount. So, yun. Tapos, umorder ako sa L1, parang 2 months prior, na January ko siya natanggap. Yung 10K, sabi ng tatay ko, huwag mo na bayaran. Bait okay, kaya thank you sa tatay ko. Shoutout sa tatay ni Jared. So, yun. Ang dami ko pang kulang. Parang ang mga nauna kong mga equipments noon is knee sleeves kasi OMR lang siya. Tapos, OMR ni Stephen. Yan, meron ako. Tapos, yung lahat naman ng shirt ko galing din dito.
Yan. Shoutout sa RPE. RPE, shoutout. Tapos. Tapos, yun, kompleto na ako sa ng equipments ko. Kasi sa training naman namin, quality lift kasi ako. Tinitignan ko yung depth, tinitignan ko kung grind ba, tinitignan ko din kung yung bench ko maayos. Lalo na ngayon, may injury pa ako mamaya. Sabihin ko bakit. Okay. tapos yun, to the point na lahat ng buhat ko umu-okay. Dahil nga doon sa binibigay ni Stephen. Thankful ako kay So, Stephen. nag-progress ka. Yan. So, fast forward dun so technically nag-progress ka. Then, nag-decide ka na mag-compete. Mag-compete talaga. Actually, nauna yung parang magko-compete ako pero wala akong program. Yun, parang ganun yung nasa utak ko. Tapos yun, tinulungan talaga ako ni Stephen na mag-progress. Binigyan niya ako ng program every week. Tapos yun, yung nakita niya na 142, RPE 7, parang gumagaan lahat eh. Tapos yun, yung meet day na, parang kinabahan ako nun eh. Siyempre, lahat naman siguro. Siya, yung feeling na, kasi hindi ako yung, hindi siya tulad nung sumasali ako sa liga noon, sa basketball namin, sa barangay lang namin. Kasi yun eh, team sports yun eh. Team so, sports kahit yun. tanga-tanga ka maglaro, may chance pa rin kayong manalo kasi may mga nakatayo nga lang ako nun. So, eto, ikaw lang. Yun. Ikaw lang. Ano pa nga ako nun, parang yung mukha ko, parang galit lagi. Paglalabas ako ng Baga wala kang sisisihin kundi ikaw lang. Sabi ko, pag di ko nabuhat to, yari talaga. Parang galit na galit ako sa barbell nun lagi. Parang gigil na gigil. Tapos yan, lahat ng buhat ko naman, okay. Dahil nga dun sa pag-handle ni Stephen. Kaya, okay talaga mag-handle si Stephen. Late nga lang. Late lang. Late na ba siya? Na-late ba siya ng time na yun? Hindi nauna pa siya eh. Una ba? Oo. Lagi siya nauna. Di ba may time na na-late siya? Wala. Na competition mo? Wala ba? Wala. Alam ko may kunento ka siya. Late ba siya? Wait lang. Di, meron. First competition mo, na-late siya. First ba yun? Yung sabi mo nakapag-submit ka na? Hindi. Hindi ba? Hindi siya late. Nauna nga siya eh. Nauna ba? Kasi nagkotse kami. Pero parang, hindi. Para talagang may nakwento ka sa akin eh, na na-late siya eh. Ewan ko kung na-late ba siya. Hindi ko na maalala. Iba yung nagsabi sa akin. Pero baka anyways, iba nga. Go. Pero yun, na kami nun. Yung prior meet ko, nabuhat ko naman lahat. Okay naman yung kinabahan pa nga ako nun sa deadlift. Kasi ang pangit talaga ng deadlift ko. Para sa akin hindi siya okay. Yung conventional deadlift ko nun, napakapangit. Hindi ka pa sumunod? Hindi pa ako sumunod. Pero, nung time na yun is first competition mo. First competition ko talaga siya. Nag-podium ka na agad. Podium na. Ito yung time na akala ninyo wala, no? Oo. Tapos nagulat ka meron. Nakauwi ka na nun. Nakauwi na ako nun. Hindi, actually, naman, nakita na namin sa lifting class. Oo. Kaya, yun, nakita namin na, gold ba? Dapat. Dapat gold. Kasi nga, meron pang pangalawa pala yung Na kinabukasan. flight. Ibang flight na college din na talagang bigatin din. Malalakas talaga. Which is, So, yung gold mo napunta sa bronze. napunta ako sa bronze. Kasi 5 kaming ng college. Tapos yun. Pero sa akin, parang okay lang. Kahit hindi ako makauwi ng ng medal nun. Kasi, naman, ang hanap ko naman din sa sa powerlifting is yung experience. Kasi, tulad nga niyan, hindi mo naman mamadaliin lahat eh. Yes, wala na. Powerlifting, long game talaga. Long game talaga to eh. Baga Parang- matira matibay dito, men. Pag sobrang baba ng pasensya mo, di ka tatagal dito. Oo. Kaya sabi ko parang, sige, di ko naman hinahanap yung yung mabilisang proseso. Mataas naman yung patience ko, lalo na dito sa Kasi na-enjoy ko naman eh, yung 160, na-doubles ko na eh. Recent lang eh. So, yun. Nakuha ko yun sa meet. Conventional pa ako eh. Oo. Actually, kami ni Steve, hindi kami talaga sumasagad. Kasi yun nga, sabi mo din sa podcast mo nun, hindi naman technically, pag meet day, PR day, hindi naman talaga. ganun eh. So, yun. Kinuha lang namin yung Ilo-load numbers. mo lang kung ano yung kailangan mo. Oo, yung kailangan mo. Kasi, di mo naman kailangan makipagkompetensya sa 500 total, tapos ikaw 300 ka pa lang na total, di ba? So, parang hinanap lang namin yung spot na, alam mo yun, magpa-podium ka. Yun lang naman. Kaya yun, nag-podium ako. Yun. Medyo nalungkot din ako kasi
tatlo kami nun. Tapos, Yung isa, yung taga-Tarlac, umuwi na. Dala-dala yung bronze. Sabi ko, kawawa naman. Hindi niya alam na pang fifth siya. Tapos yun, dapat silver din si Kian. Yan, shoutout kay Kian. Yung tropa ko sa Gymzilla. So yun, si Kian, ano siya, dapat silver siya. Tapos ako yung gold. Kaso nga, namali yung announcement sa live. Kaya yun. Hindi na lang Ano yun, na-bit-bit nila yung ano? Hindi nga eh, kasi umuwi na rin si Kian eh. Parang akala nila na, bronze. Buo. Tapos Hindi, kinabukasan. ang nasa isip ni Kian nun, pati ako, bukas pa yung yung parang awarding, ganon. Tapos biglang nakita ko sa live, nung umuwi na ako nun, gold ako. Tapos yun, bigla ako nag-story. Tapos tinag ko si Kian. Tapos namali pala kami, nung magpunta ko, day 2 ata yun. Ayun, kinausap namin si Sir Willard. Yan, shoutout kay Sir Willard. Shoutout. Yan. PAP. Kay Sir Willard, kinausap namin siya. Sabi, namali daw talaga yung announcement. False alarm. False alarm. Kaya nung date, hindi na rin nag-announce na kung sino yung, yung gold, silver, pati bronze. Na-false alarm din kami yan eh. Yung time na hinandle ko si Stephen. Puta, kala ko third place na siya eh. Hindi ko alam. Nawala sa isip ko, may second flight pa. Yun, naurong siya sa fourth. Nadali siya. Pero wala talaga si Joel doon, si Demica. Sinabi ako na yun eh. Sabi ko sa kanya, huwag ka na maglaro kasi pilay ka na eh. Wala talaga siya nun, men. Sinong Joel? Si yung pumunta dito. Okay. Pero anyways, go ahead. So, ayun. First competition mo, bronze ka. Oh. Ano feeling nun, like, bago ka dito sa sports eh. Ilang months ka pa lang nag-prep eh. Tapos, months pa lang. Kahit sabihin natin, hindi, at the end of the day, men, sa powerlifting, men, sobrang nakakatuwa kapag nag-podium ka kasi mataas, kahit nga tatlo kayo, hindi mo masasabi na kahit ikaw yung pinakamahina doon, hindi mo masasabi na third place ka na. What if ma-bum out ka? Yun nga. Kumbaga sa powerlifting, may maraming chances, maraming possibilities na mangyari. Marami talaga. 'Di ba? Sana feeling mo noon na parang ito first competition. Kasi ako, first competition ko na bum out ako eh. 'Di ba? Okay. Hello. Yun. Tapos yun. The first competition mo na ka? Bum out ako, Na-bum tas out ka. ikaw may podium ka eh. Oo. Parang ang pakiramdam ko lang nun sobrang, yun, overwhelmed pero hindi ko siya ma-express. Kasi nga ang goal ko lang sumali. Di ko expect na mananalo ko. Tapos sa backstage kasi umiyak si Steven. Naiyak siya. Parang naano din ako. Tuwa Sympathize. siya kasi syempre Oo. nagbunga yung Nagigets ko din, kumbaga sympathize ko din kung parang kung ako'y nasa kalagayan ni Steven, siguro maluluwa din ako. Parang, tears of joy yun. Tears of joy talaga. Na parang nag-succeed ako. Athlete ko nag-podium. Tumaas pa yung numbers, di ba? Kaya yun. Sabi ko, nagbibiroan pa kami. Ano yan, napuwing ka? Sabi ko sa kanya. Pasmado lang yung mata ko. Kalon. Tapos, yan, nagsiuwian na kami nun after nun. Siguro maganda rin yung pag kahit bago ka, maganda rin yung ibaba mo yung expectation mo eh. Isa Kasi pa pag mataas yung expectation mo, parang pag worst case yung nangyari, mas madidisappoint ka. Parang gano'n. Nakakaano talaga pag mataas yung expectation mo sa isang bagay, iba yung yung disappointment na mararamdaman mo. Ilang beses ko na naramdaman yun sa buong buhay ko. Lagi ako nag-e-expect sa something na Kaya, yung sumali talaga ako, hindi ako nag-expect. Siguro Binuhat ko lang. for a better term, expect less. Speckless, Pero, hindi naman to the point na, sige, expect less ka, pero hindi mo naman sinagad yung effort mo. Dapat balance rin. So, mag-expect ka ng less, pero at the same time, lumaban dapat ka pa rin. alam mo sa sarili mo na lumaban ka. Alam mo tama. sa sarili mo na binigay mo lahat. Diba? Ganun. Expect less ka, tapos hindi ka rin pala pumalag. Di wala rin. Parang at kailangan mo rin hanapin yung fine line nun Kaya nung time na yun, parang speckless. Okay na kahit walang podium. Basta, nabigay ko yung sarili ko, napanood ako ng parents ko na, parang din yun, yung competition na yun. Yung time na yun na parang, kaya din ako sumali at sinama ko sila para makita nila na
na kaya kong sumali. Mismo. Kasi ang bala ko talaga dati, ang gusto ko talagang sports is MMA. MMA. Kaso, Kamusta yung ano? I mean, yung reaction ng parents magulang. ko. Oo, parents mo. Parang bigat yan Okay, normal. Parang Actually, kinakabahan. yung maths ko, di talaga, lahat ng competition ko, tatlo na ata competition, hindi talaga siya pupunta eh. Hindi siya pumupunta. Natatakot siya eh. Bakit? Pero hindi, pag bumalik ako, Pilitin mo? Pilitin ko. Pero yun nga. Kasi yung time na yun, parang di pa niya naiintindihan yung powerlifting. Ganun. Pero anyways, natuwa. Natuwa naman sila. Tapos yung last buhat ko, ngumiti ako. Narinig ko yung kapatid ko eh. Chinicheer up ako. Sabi niya, Bunso. yung bunso. Sabi niya, let's go kuya. Sabi niya, natuwa ako. Kaya nung nakaganon ako, hindi makikita sa camera ng ngumiti ako. Palit nga tayo para. Low. Tapos yun, nung pagkabuhat ko, nung 160 na yun, sabi ko, pag di ko nabuhat to, sayang effort ng kapatid ko. Mismo. Kaya, yun, binuhat ko talagang last pull Kaya, yun. Kala ko nga medyo pa ako nun, hip shoot pa yung ko nun. Hindi talaga siya consistent. Tama. Kita ko yun sa video ni Stephen kasi nasa likod siya. Nag-hip shoot ako. Gumanon yung puwetan ko. Which is, hindi mangyayari dapat yun sa conventional lifter kasi pag conventional, pag angat mo, dire-diretso yun. Di naman siya tulad ng sumo din na, ganun din naman sa sumo, dire-diretso din. Pero sa conventional, dapat hindi ka mag-hip shoot kasi mag-ano ka baka risk of injury pa. Pero, fast forward na naresolbahan naman na yun ngayon. Naresolbahan naman. Nagpalit na ako. Mas nakakabuhat na ako sa sumo. Which is, tumaas naman yung numbers ko sa deadlift. Pero ang pinangawakan ko talaga lagi yung sa squats ko. Kasi, napansin ko din yun na quad dominant nga ako. Kaya din ako nag-switch to sumo. Kaya, yun. Ang form ko pa noon, kasi nag-test kami ni Stephen ngayon na yung mga parang nagte-test kami ng mga new postures pati mga new position sa paa. Kaya yun, ngayon wide na ako. Dati yung sumo ko pang Austin Perkins, di ba? Pang Austin Perkins Kaya yun, nagpalit kami to wide. Grabe, ang gaan. Ang gaan ng 130. 6 reps, 130, grabe. Parang sinasandbag ko nga lahat. Lahat ng binibigyan ni Stephen sa last day na Dahil lang nagpalit ka nito ng white. Oo. Talagang good thing na Kasi rin hindi hanapin mo din yung fine line doon kasi 'di ba usually dapat as much as possible wag ka agad-agad magbago ng tech. Pero hindi mo rin kumbaga bigyan mo rin ng ng tawag dito pansin na since kumbaga may trial and error pa rin. Trial and error. Like pwede ka pa naman mag-discover Discover. Pero siguro as much as gawin mo sa mga lighter weights muna. Kasi may mga iba nagbabago ng tech. Magbabago ka ng tech. Peaking ka na. Magbabago ka ng tech strength. Pero may mga pagkakataon na yun na parang small tweak lang. Pero siguro hanapin mo lang yung fine line na hindi ka masyadong nagbabago sa may mga what if ka kumbaga, hindi mo malaman kung hindi mo susubukan Parang gano'n. So, yun. Sadyang tinetest lang talaga namin kung ano yung tama. Ngayon, na ako sa squats Dati wide yung ko. Ngayon, nag-switch kami sa narrow. Pero nakalabas yung paa. Kaya, ngayon parang lahat na ng squats ko, gaan na rin. Diba? Bigla, hindi na ako Kasi nung wide pa ako, meron akong sticking point. Mostly yan. Pansin nyo naman din. May sticking point talaga. So, nung nag-switch na ako sa narrow, nawala. Sabi ko, mas umokay Kaya yan, medyo natutuwa na ako ngayon sa comp lift ko ngayon. Pero yung sa volume, di ako natutuwa. Nakapagod. Speaking of, yun nga yung volume, nung Monday, high bar squat ko. Sinibayan ako ni Stephen pero ito yan number one priority niya pag may coach kayo, makikinig kayo sa coach niyo. Kasi parang, kaya nga kayo nagkuha ng coach Oo. Yun nga. Mm. Bumuhat ako sa urban.
Doon sa ano namin. Sa katabi ng school ko dati. Sa may St. John of Beverly. Yan. Urban Jungle Gym. Ay, Jungle Fitness ata. Yun. Nagbot lang ako doon. High bar squat nung Monday. Tapos, natutuwa ako eh. First set ng 120. First set 120, tuwa ako. Kasi yung pang-apat ko, gaan. Tapos pang-5, gaan ulit. Hanggang sa natapos ko yung buong set. Tapos nag-back offs na ako ng tempo. May nag-trigger sa likod ko. Tapos sabi ko, sakit. Tapos yan, mali nga. Anong ginawa mo pala? Wala, hanggang ngayon, masakit pa rin eh. Ayun na yun yung bago mong injury. Ito nga yung injury ko ngayon. Ewan ko nga kung, sabi ni Stephen kanina, DOMS daw. Mamaya DOMS, pero nag-overthink ako mamaya. Napaparanoid ako mamaya sa disc na. Kasi, kada galaw ko, masakit eh. Kaya yun, ang nangyayari pala doon, kaya parang may masakit. Kasi nauuna yung hips ko. Diba sa high bar squat, kailangan upright ka nun eh. Parang upright, matayo ka lang talaga nun eh. Upright ka lang. Tapos ang nangyayari sa akin, nagsushoot yung hips ko. Nauuna talaga siya. Tapos ang ano pa nun, yung bar doon, ang pangit ng bar doon. Nagwi-whip. Hindi. Walang knurling sa gitna. Madulas. So, kaya dumudulas. Kaya parang bumababa ng konti. Kaya parang nag-a-adjust din yung katawan ko. Kaya napupunta sa low bar. Parang napupunta sa low bar. Nagiging mid bar. Tapos, yun. Pag umaangat ako, nag-hip shoot talaga. So, yun yung possibility na nag-cost nun. Kaya, yun. Di talaga ako parang sabi ko, ayoko na muna mag-bot dito. Kasi may parating daw na yung mga equipments doon. Na Power Dragon daw na combo rack, tapos power bar. So, sabi ko, siguro hintayin ko na lang to. Natuto na ako. Minsan din eh. Kung pipili, kung talagang na kayo, like nandun na kayo sa powerlifting specific na era ninyo. Hindi naman sa pagiging mapili, pero danas ko rin kasi yan na pag pumupunta ako sa mga gym na ganun nga, in terms of equipment, may nagkakaroon ako ng injury. Like, for example, nung last time nag-deadlift ako sa Anytime, may nag-whip kasi yung bar. So, pagka-lock ko, nag-whip. So, gumanon. Inilaban ko. Ayun, na-injury ako dito. Parang may tumunog. Parang akong na-chiropractor. Sa sakit nun, 1 week. Parang ganun. Minsan, may mga pagkakataon na ganun eh, na kailangan maging masaya lang din tayo sa mga equipment eh. Parang ganun. For safety din natin. For safety talaga. Kasi naman, pag sinabi mong equipment specific, may rason din naman sila kung bakit kung ba't nila ginawa yun para sa mga athlete. Kasi approved na eh. So, kunwari, Eleiko. So, yun. Approved na yun. So, for your safety na rin na may knurling, yung knurling niya talagang makapit. Sa yung mga ganong bar kasi, yung smooth, pang weightlifting kasi yun. Pang weightlifting. Tsaka, pero yung bar dun, itim. At saka pero usually ganun eh. Usually ng mga bar sa gym, weightlifting bar talaga siya. Hindi siya talaga designated for powerlifting. Kaya siya nag-whip talaga. Nag-whip. Siguro pwede na yung kung kunwari, gusto nyo makatipid. Ensayo bar. Close na. Close to Power Dragon bar. Pero may mga bar eh. May mga bar na goods. Pero yun nga. Then, natapos ka dun sa first competition mo, nag-bronze ka. Then, pangalawang competition mo din this year, di ba? Pangalawang. Sa The Tent na to. Sa The Tent na to. Yung sa Luzon Classic. And, again, back-to-back, nag-bronze ka ulit. Nag-bronze ulit. College ulit. So, since, kasi yung time frame kasi na itong powerlifting journey mo, maikli pa eh. Maikli pa like, talaga. wala pang taon. May taon na ba? Wala pa, di ba? Mag-iisang taon sa November. So, anong nangyari dun? Yung first competition mo, then the second competition mo, tumaas ba yung numbers mo? Naman. Tumaas siya talaga. Pero hindi siya ganun ka-drastic kasi hindi naman ako nagtaas ng weight. At saka, yung time frame, maikli eh. Maikli talaga. Hindi ka rin mag-expect talaga na bumomba lang pero, ganun. Para sa akin, mataas na rin yung, nun. Yung PR meet ko is nasa, parang 380 yata. Oo. Tapos, prior sa meet nung Classic sa Luzon, naging 410. So, parang sabi ko, ang laki ng tinaasa. So, yun. Paano pa kaya pag nag-prep ako na nag-bulk ako? Mismo. Para tumaas yung, yung baseline strength ko. Tapos magkakatak. Mismo. Kaya, ginawa ko yun. Kasi kaya ko naman eh. Oo. Kasi,
Yung time na nagbabalk ako, 3 months ako nagbabalk nun. Sobrang lakas ko talaga nun. Hindi lang talaga napupush ng talagang yung potential kasi nga may mali akong ginagawa. Na-resolbahan naman ito. Then, yung comparing kasi since maliit lang yung time frame, yung first and second meet mo, ano yung naging best meet mo dun sa dalawang yun? I mean, ano yung better dun pala? Ano First pa or parang- second? Kasi usually ganun may mga meet ka na, bakit ang meet ko na to? in terms of performance. In terms of overall. Overall, pati yung venue. Oo. Ah, Performance na lang kasi venue wala tayong magagawa sige, dun. sige. Feel ko yung pangalawa. Yung Iluzon. pangalawa. Oo. Mas naging mature athlete ka na ba nun? Masasabi mo? In terms ang of... dam- yung performance ko lang nun at yung pagbubuhat ko, feel ko mas ramdam ko siya. Kasi, pangalawang meet ko na to. Bagay. Parang aayusin ko na lang. Mas magiging better. Kasi yung time na sa Ronats nun, quality lift naman. Kasi, syempre, sa training, kung hindi ka magiging quality lifter sa training mo, Wala. ano madadala mo sa meet, di ba? Mismo. So, yun. Parang mas naging better lang nung Luzon Classic. Pero yun. Mas okay lang siya. Kasi, yun, nagsumo na rin ako nun. So, mukha na nun pala, no? So, technique-wise, everything Lahat is ng good. bot ko, di talaga sumasagot. Parang RP 7 to 8 talaga. Mismo. Then, nag-third place. Kailan kayo nun? Ilan kami sa college? Di ko sure. Hindi mo sure. Pero marami naman. Oo. Kasi marami ata yung lulumaro ng time. na yun. Marami din. Pero ang lupit no? Bronze. Ano tawag dito? Back to back bronze, Oo. no? Pero sabi ko nga, yung ang powerlifting is yan Number parang, I mean, A long term one. long term talaga yan Kumbaga, ang lagi kong pinapanghawakan dyan si Jurins. Oo. Imagine mo, 35 years 35 old na siya. Doon pa lang siya naging world champion. Oo. Ilang beses niya nakalaban si Ori, lagi siyang nasa likod. Diba? Yeah. Yun na lang isipan mo. Actually, yun talaga yung pinanghahawakan. Kasi, ang reason din kasi ba't ko naisip kasi ikaw, medyo sabihin natin may edge ka in terms of, years experience, na may experience kasi, nagsimula ka na maaga. Kasi, nagsimula kami ng medyo may, na kami, parang 23, 24, parang ganun. So, pero, yun nga, at the end of the day, may possible pa rin Kalaban mo dito yung patience mo, and kung yung consistency mo dun sa ginagawa. Sa tingin ko, lahat naman Lahat naman ng bagay ma-apply yun. Kumbaga, kung may gusto kang i-achieve, kailangan pagtrabahuan talaga. Maging kuha ng ganun lang Responsible ka talaga dapat lagi sa ginagawa mo. Pero, jumping to another topic, being a student now, which is 2 years na lang, no? Tama ba? 2 years Parang na lang. ganun. Kung- Pero, depende. Depende Pero sa nga, akin. kumbaga, sa tingin mo ba nagiging Kasi maraming, kaya ako nga kita din naisipan din. I mean, kaya maganda rin tong podcast na to kasi may maraming estudyante. Sa tingin mo, yung pagiging estudyante /powerlifter, ano ba siya? Ano yung mga bad kung meron man and good effect neto sa pagiging estudyante mo? Punta muna tayo dun sa kung meron kung may bad effect ba siya. Like, hindi naman sa bad or may nako-compromise ba in a way? Para sa akin, merong bad at some point. Kasi, kung marami kang subjects, lalo na kung, kunwari, 2 sem lang kayo, 2 sem kayo, syempre, siksikan lahat ng subjects nyo. Ilang units yun, sabihin na natin 21 units kung nasa college ka na. Mahirap siya. Sobrang hirap niya. Kaya nga ako ngayon, kinukuha kong subject 4-5. Kaya para lang para tuloy-tuloy lang. Hindi ako yung may stress ako na, mabulin pa akong subject, mamaya na ako magbobot. Buhat muna ako, mamaya na ako. Kapag kailangan mo rin hanapin yung fine line din yung balance mo dun Tsaka, kung gusto mo talaga maging powerlifter talaga alam mo, para lang din, para hindi maging masama lahat, eto na lang. Kailangan nyo matutunan mag-time management. Number 1 priority nyo kung gusto nyo maging student athlete, time management. Kasi meron akong mga tropa, marami silang rason kung bakit tayo nila mag-gym. Sabi ko, kaya mo naman yan. Yung pera,
May mga yung yung urban, 70 pesos lang yun eh. So, imposibleng walang pera yung mga estudyante sa time na yun. Oo. Sa totoo lang, lahat ng college ngayon, umaabot ng budget nila for parang sa isang linggo, sabihin natin, sa 1,000. Sakto na sa akin, 1,000 eh. Lumalagpas lang ako sa minsan burawat ako. Nagda2,000. Kaya yun, yung pera hindi problema yan. Ang problema nyo is yung time management nyo. Meron akong tropang kinausap, sabi ko, kung gusto mo may paraan, kung ayaw mo may dahilan. Parang ganun lang. Tapos kasi kaya mo naman i-manage yung oras mo. Kunwari, may pasok ka mamaya 7 a.m. to 12 a.m. Tapos, meron ka ulit pasok ng 5 p.m. to 9 p.m. Ngayon, yung 12 to 4 mo, why not bigay mo na lang, i-boost mo na lang sa gym muna, di ba? Kung wala kang schedule ng Sabado, why not mag-gym ka ng Sabado? Siguro sa mga ganyang instances, ang question dyan is kung gusto mo talaga o hindi. Kasi, yun talaga. para sa akin kung gusto mo talaga yung bagay na yan, like, kung gusto mo, imposible hindi ka gumawa ng paraan. Oo, yun talaga. So, yung mga nagre-reason out yun, hindi talaga nila trip. Hindi talaga. So, pabayaan na. Feeling ko, nagsawa na rin ako at some point kasi marami yung hindi pa ako powerlifting athlete neto or wala pa ako sa powerlifting, nasa fitness general pa ako. Yung nagba-bodybuilding. Parang yun, bodybuilding training, pero di ako bodybuilder. Marami, siyempre, mga pag nakita yung progress mo, mga pinsan, kadalasan pinsan. Mga kamag-anak, ganun, or kaklase, paano mo ginawa yan? Siyempre, ako naman si Toro. Alam mo yun, siyempre, overwhelmed ka turuan kita, ganito, ganyan. Tapos, parang nakakalungkot lang, binigay mo lahat, ganito, ganyan. Tapos, eventually, wala pang 1 month, reason out, walang oras, mga ganun. Tapos, wala oras. Tapos, lagi tinatanong, paano magawin yan, ganun. Tapos, sabi nila, wala akong oras. Hindi pwede yun Hindi pwede. Kasi parehas tayong may 24 hours Parehas talaga. Tapos, lagi ko pang sinasabi yun sa kanila. Kaya pag may na-encounter akong ganyan, lagi kong tinatanong, sige, magsimula tayo. Anong oras ka nagigising? Parang ino-audit ko O i-audit ko yung ganun ko ginagawa. Pero ngayon hindi ko na ginagawa kasi nagsawa na ako Kasi kahit gawin ko siya, yun nga yung malaking question Gusto mo ba o hindi Kasi kung gusto mo talaga man, hindi ko na. Man kung gusto mo talaga, wala nang rason para magtanong Punta ka lang kay ChatGPT, doon ka na magtanong Oo. Doon pa lang Open na ng Imagine, okay lang naman like magtanong, like manghingi ng advice. Pero kung gusto mo talaga yung isang bagay, dapat before tayo mag-usap, alam mo na. Kasi kahit pa paano, curious ka Kung gusto mo, may curiosity ka, sinearch mo na siya. At least meron ka ng knowledge Pero yun nga, medyo naglaylo na ako pag kuwari may mga nagtatanong sa akin, ganito ganyan ng mga fitness general, paano ganyan. Google nyo na lang. Sabi ko, ganito kasi yan, Google nyo na lang. Parang pabiro na lang siya, pero, kasi yun nga parang, para sa akin yun yung basehan ko kung gusto mo lang ba marinig yung sinasabi ko o gusto mo talaga. Kasi kung gusto mo talaga, may at least paano, nagawa mo na siya. Nagawa mo na parang, siya. Kasi maraming sabi, wala oras, ganun. Kaya magandang, yun diskarte yun Pag sinabihan kang walang oras, i-audit mo yung oras nila. O anong ginagawa mo na. Sabihin natin, gantong oras ka, like, anong oras ka nagigising? Ganto. Sa trabaho or kung estudyante ka. So, meron, lahat ng nakausap ng ganun, may nakikita akong mga 2 to 3 hours or 4 hours nga, na wala silang ginagawa. Anong ginagawa mo dyan? Scroll ka lang dyan. Nanonood ka lang. Diba? So, ngayon mo sabihin na wala kang oras. Yan talaga. Kasi dun mo sila mahuhuli pag inaudit mo yung oras nila Madali lang magsabi, wala kang oras. Wala kang oras. Pero pag inaudit mo yung oras, meron naman Meron naman Ba't ka nagtatago? Diba? Labas ka sa kwarto mo. Gym tayo. Pero yun nga, the only question is kung gusto mo talaga o hindi. Kasi kung hindi talaga gusto, iba kasi talaga pag hindi talaga gusto ng individual yan, hindi talaga gagawa ng paraan. Hindi gagawa ng paraan. Hindi talaga gagawa Ngayon, ng kung paraan. gusto nyo na, time management. Time management talaga. So, being student din, hindi lang sa pagiging, ako kasi may trabaho na ako, pero isa rin yung natutunan ko kasi nung time na student ako, bodybuilding, so may kain din ng oras na yun. So, nasisingit ko siya So, ibig sabihin, kailangan mo lang talagang yung time management mo plakado. Yun talaga. Tsaka din,
ang kinagandahan kapag nag-start ka pa lang ngayon, kunwari, kung mas maaga kang nauna sa akin mag-time management sa ganyan, nag-gym ka na, bata ka pa lang, at the same time, napagsasabay mo yung trabaho, madadala mo, pagtatrabaho, yung pag-aaral, madadala mo siya hanggang sa, pagtanda mo. Mismo. Sobrang laking epekto nito. Kung ikaw, nurse student ka, mabigat yun eh. Oo. Sobrang bigat nun. Kasi may mga araw na night shift ka. Night shift. Morning shift ka. Pero, paano pa kaya sino to? Yung athlete na nurse. Si Kix Etardo. Si Sir Kix. Si, Shoutout po. Si Emboscado. Nurse din siya. Alam ko, parang nasa medical field siya. Parang gano'n. Yan. Paano pa kaya? Oo, tama na siya. Alam ko. Diba? Shoutout kay Kix at Ayan. Shoutout po sa inyo. Emboscado. Kay Aaron. So, yun. Paano nila napag-aati yung oras nila ngayon? Kung meron silang shift, di ba? So, kumbaga walang reason kung bakit hindi ka pwedeng maging malakas kasi yun. yung tunay na patunay, Tingin na lalakas ang mga taong yun, pero kaya nilang masingit yung yung training. life, yung training nila, yung life nila, sa family pa, number one priority din talaga natin yung sa pamilya mo. So, yun. Kung ngayon pa lang, bata pa lang kayo, nag-start na kayo maghati-hati talaga ng oras. Madadala nyo siya hanggang sa pagtanda nyo kahit nasa 70s ka na. Mismo. Kayang-kaya mo maisingit yung pagbubuhat, yung fitness. Kung tumatakbo ka man, takbo ka. Sige. Hindi pwedeng wala kang oras sa mundon to. Kailangan may oras ka pa rin sa sarili mo. Mismo. Yeah, yun. Sa mas madali, para sa akin, mas nadadalian ako kapag may schedule ako eh. Isa pa yan. Parang ganun. Pag sabog-sabog kasi, di mo na alam na gagawin mo eh. Meron akong ganyan. Pero sa akin kasi, nililista ko na sa utak eh. Kung ano pwede rin. At least meron kang flow. May flow ka talaga. May flow ka. Para, may guide lang. Kahit di mo naman talaga ilista yung kasi may mababago at mababago. At least meron kang, hindi ba katulad ng bahala na. Parang, pero kanya-kanyang trip lang yan kung paano nyo i-work on yung buhay nyo. Pero, tulad sa akin din, ngayon kasi lahat ng pasok ko, hapon hanggang gabi. So, possibly magbago yan sa second sem. So, parang siniset ko na yung training hours ko sa pasok, yung oras ng pasok ko. So, speaking of training hours, may lumakasap pa lang mukha. Para, ito, magandang question to, para makarelate din. Paano tumatakbo yung training split mo? Like, frequency-wise, ilang times ka a week being a student? Dati kasi, kay Stephen, siya nag-set kasi sa akin nun. Nung pa lang, nung last year, November, nung unang training ko sa kanya, first week ko is 3 days lang. 3 days. 3 days split. Dumating sa point na may exams ako. So, 2 days split. 2 days. Nag 2 days ka. Pero natawid mo yun no? So, possible. Feeling ko lang, kasi meron din akong athlete na 3 days eh. Estudyante din. So, feeling ko, tama ba ako? As long as makongest lang yung volume, makuha mo lang yung weekly volume na kailangan mo. Kahit sabihin na, nakakapagod siya in a way, since magiging matagal ka talaga. Pero, masiksik mo siya eh. Sobrang siksik niya. Siksik lalo talaga na yung volume. 2 days. 2 days mo. Sobrang siksik. Oo. Wala akong magawa eh. SBD yun. Walang palag doon, SBD yun. 2 days siya. Ang ginawa ko nun, Monday, tapos Thursday. So, pero, imagine nyo, nagagawan pa rin ang paraan. So, yun. It's a matter of diskarte mo na yan. Diskarte lang talaga. Pero ngayon kasi, na ako ngayon? 4 days na ako. 4 days split na. 4 days a week. Okay. Dapat nga ako ngayon, Monday, Tuesday, tapos Thursday, Friday. So ngayon, nga tayo, nag-podcast yan. Ginawa ko Monday to Wednesday. Tapos sa Friday yung last kong SBD. Pero so again, time management, schedule-wise, gawin nyo, lalo na sa mga estudyante. Pero which is applicable din naman talaga sa lahat kahit nagtatrabaho kayo, men. Talagang set nyo yung schedule kung doktor ka, sa pagiging sa pagiging doktor, nanood ako ng yung The Good Doctor nga. Ano pa lang ako nun episode pa lang ba ako nun? Patapos na ako. Parang gano'n. Patapos ka na? Season 7 na ako. Grabe tagal. Pansin ko, sobrang hirap pala talaga maging surgeon. Meron mga surgeon din na tumatakbo pa rin sila. May mga pero pag once na may tumawag sa kanila, like pinage sila, rekta na sila sa hospital. Kasi naman sila emergency. In terms of emergency talaga.
kailangan nandun ka. Magagamot ka eh. Magagalaw ka ng buto, like, yung mga muscle, lahat tatanggalin mo kung may mga tumor, yan, mga ganyan. So, yun. Kung may oras pa rin kayo, isiksik nyo yung gym or kung ano mang ginagawa nyo para lang may physical activity kayo. Kasi health is wealth talaga. Mismo. Hindi lang naman, sabi na, babuhat ka, palaki ang katawan, palaki. Hindi rin kapag nilawakan mo yung pangunawa mo, madadala mo siya sa pagtanda mo. Talaga. Like, kung alam nyo lang kung gaano kalaki ng naitutulong ang mag-lift ng weights or any activity, physical activity, exercise, pag tumanda kasi. Malalaman mo na lang yan pag tumanda na kayo. So, hanggat maaga pa lang, maging habit nyo na siya. Maging habit mo talaga siya. Habit mo na siya na kahit hindi sa sports kahit normal na exercise na lang. Exercise. As long as consistent mong ginagawa, na yun, nagpo-progress ka, malaking tulong yun sa'yo pag tumanda ka namin. Promise. Sobrang ng physical activity. Oo. Yung mabibigay niya sa katawan mo na na longevity. Yun. Malaking tulong talaga siya. Tsaka iwas din sa hospital bills. Mismo. So, yun nga, bago natin, tapusin din. Like any plans ngayon, like ano yung short term and long term plans mo? Being student, being a powerlifter as well. Short term ko sa pagiging powerlifter. Oo. Siguro this year, mahit ko na yung 450. 450 total? 450 total. Sana. Kung maging 500, edi goods. Kasi body weight ko ngayon is nasa 68 na. Pero anong mo? Like, mag-stick ka sa 66 talaga? Stick ako. Long term ko na yun. I mean, kung mag-Asians ako, bala ko mag-59. 59. Kung yun lang... Speaking of Asians pala, big shoutout sa mga lumaro ng Asians ngayon. Sa Alam ko Junior. And, mga juniors. Kay Alexia Gabon, kay, James of course, James C. And nakalimutan ko yung may lumaban tayong babae. Sa Equip. Sa Equip din. Nakalimutan ko sila. Basta yun, shoutout sa inyo. Kung sino mga lumaro, solid kayo, men. Saludo. And yun, lahat sila nakauwi sila ng medal. Lalo na yung babae. Gold nag-gold Si, ang pangalan, Jessa May. Jessa May, diba? Shoutout sa inyo, men. Shoutout sa inyo. Maraming salamat sa pag-represent ng Pilipinas and congratulations sa inyo. So, ayun. Ano ngayon? So, ayun, bala ko is... Ayun, yun sa Asians pala. Ayun. 59. Kung mag-59 ako, kasi mataas din yung numbers nun. Oo. Kung papala rin, siguro next year. So, hindi to diba? So, may 2 years ka pa. May 2 years pwede pa ako. Pwede ka pa mag-junior. Pwede pa ako mag-juniors ng 2026. Oo. Kasi birthday ko naman September. So, possibly mga aga-aga yung Ronats nun. So, yan. Baka mag-stick pa rin ako sa 66 nun. Possible yun? 550 total or 600 total 2 years na talagang bakbakan ka. Sana nga. Walang papalya dun. Dapat plakado yung. Para sa akin, possible yun. Para sa'yo. Kasi yung rate, yung rate, malalaman mo rin yan sa isang way para makita mo kung may possibility. I-backtrack mo yung rate of progression mo. Like for example, within like 2 years kang naglaro, every month or every year, paano nagpo-progress yung numbers mo? Kung ilang percent yung na-add every 3 months, quarterly ba yan or yearly ba yan? So pag na-track mo siya, makikita, hindi ko sa sinasabi na yun na talaga yung, for example, ganito yung percentage ng rate of progression ko. So by 2026 makakita akong 600. It doesn't mean na talagang ganun yung mangyayari. Hindi. May chance lang. May chance. Mataas ang chance lang. So at least may alam ka, may overview ka na possible ba to sa 3 years span? Possible ba to sa 4 years, 5 years, 2 years, ganun. So yun, i-track mo talaga yung rate of progression mo, promise. Talagyan mo din ng statistical. Man, legit. Mga possibilities na mangyayari. Kasi meron akong meron akong Google Sheet na parang may timeline ako kung kailan kung possible hindi ko sinasabi na ma-hit ko kung kailan ko possible na ma-hit tong numbers na to, ganyan. Kasi pwedeng mas maaga, pwedeng mas tumagal. Depende yan kung may injury ka ba or etc. Maraming mga ka ba ng weight? Yun, maraming mga outside factors. Pero at least meron kang mapa kung saan ka patungo ba. Meron ka rin pinangawa ka. Oo, di ba? So, ayun. Yun. So, 59. So, Asian. So, hopefully soon.
Hopefully soon. Pero mag-stick ka muna pag locals 66. 66 talaga. Mag-stick ako. Ano yung ano mo? Long term mo? Long term, goal ko talaga mag-IPF. IPF. Worlds talaga. Worlds Ano? talaga. Siguro lahat naman siguro tayo. Kahit ako eh. Sabihin mo ng si Rosso ka ba? Hindi man eh. Sabi nga, di ba? Lahat. Yun nga lag kong pinanghawakan eh. Si Jurins eh. Si 35 Jules years talaga. old eh. Ito pa yan. Di ba? Kasi bago ka tumutong na master, 39 ata yung cup eh. Kasi 30. master 40. 44. Master 1 no? So ako, kuwari ikaw, tagal mo pa. Matagal pa. Ako, 26 ako ngayon. 7, 8, 9, 31, 2, 3, 4, 5. More than 10 years pa. More than So, 10 years. may chance pa. May chance pa. So, ang kalaban mo lang dyan is kung may mga outside factors ka like, katulad ko, ako, bumagal yung progress ko. Medyo tumagal kasi nga nagka-injury ako. Nag-injury. May mga ganong instances na yung hindi mo talaga mapipigilan. It is what it is. Baka bumagal din eh. Pero actually, Paranoid ako may point may pinag-usapan ko ni Pris natin na pag pumasok ka na any kind of sports, expect mo na. lalo na pa physical sports Physical sports. kumbaga, dito rin papasok yung di ba doon sa kanina na may expect mo ng less. Dito, mag-expect, kabaliktaran naman na i-expect mo na magkaka-injury ka. Kasi inevitable siya eh. Inevitable. At some point, halos lahat ng top athlete, either basketball, kahit anong sports yan, may injury yan. Di ko naman sinasabi na kailangan nyo magka-injury. At the end of the day, i-prevent mo pa rin. Pero at some point, may mataas ang chance ang magkaka-injury kayo. So, expect mo na. Kasi ang mangyayari dyan, katulad kanina, di ba, mag-expect ka ng less na magka-podium ka para at least pag hindi ka nag-podium, hindi masakit sobra. Hindi masakit sobra. Pero kapag nag-expect ka naman dito na magkaka-injury ka, pag dumating na si injury, eto na yun eh. Maghanap ka na lang ng paraan. Kaysa magmumukmo ka sa gilid na ayoko na mag-powerlifter, ayaw maging powerlifter, di para sa akin yung sports na to, na-injury na ako. Pinaramdaman ko nung Tuesday pagising ko, talagang sobrang sakit niya. Ito ba yung nag-hip shoot ka? Yung nag-hip shoot ako. Sabi ko, ito na ba yun? Tapos dumagdag pa yung stiff neck ko kahapon. Ayun, mga ganyan-ganyan. Takting yan. Sabi ko, ano ba to? Pero ganun ito yung pinasok mo eh. Dapat ready ka, kumbaga, gulat niya ako. i-expect mo talaga siya. Magbe-birthday ako, may injury. Yeah, di ba? Gift sa'yo yan. Imagine mo na lang, minsan kailangan mo rin i-trick konti yung sarili mo. Mas sa isip mo lang, binigay sa akin ni God to para mas tumibay ako. Kasi kung hindi to bibigay ni God sa akin, ang lambot ko, what if may worst case injury na nangyari sa akin, hindi ko ma-handle. So dito pa lang dapat ma-handle ko na ng maayos to. Actually, parang minor pa lang ata to. No? Minor yan. Pag di ka nakalakad yun, magtaka ka na. Kasi nararamdaman ko kanina, nag-deadlift ako, gumagapang dito sa glutes ko. Kaya parang... search ka ng mga yung mga dynamic stretches. Mga Ayan nga. Or possible din baka DOMS naman. But maraming factor eh. Baka nga DOMS eh. Kasi sore siya eh. Pero pag gumagano... Siguro as long as hindi pa nahihinder yung movement mo. Ako kasi, naging major na kasi nahihinder na siya eh. Yung sa singit ko eh, before eh. Yeah. So, siguro yun yung parang basihan. Kung minor, minor, major ba. Kung nahihinder na talaga, like, hindi mo na nagagawa yung certain movement. Kay Laika, di ba, ano siya? Parang major injury din. Major na yun, men. Sa matagal yun. Ngayon iniinda pa rin niya eh. We? Bumalik daw ulit eh. Bumalik na naman. May Asians pa naman yun ngayon. Shoutout kay Laika. Shoutout. Yung ano nga daw na podcast ka, di ba? Parang 35 kg, di niya mabuhat. Ben. Grabe, sabi ko. Paano yun? Di talagang yung movement, yun nga, may hindrance na sa movement mo. Talagang mga paisip ka na talaga. Tapos kinalibutan ako ng sa Luzon. Yun na nag-podium. Diba? Sabi ko, damn. Lakas ang babae ito, sabi. Yun nga yung malaking tanong kung gusto mo ba yung bagay o hindi. Kasi kung hindi mo talaga gusto yun, susuko ka na lang. Kasi eager ka eh. Eager ka gawin yung bagay na yun. So gagawa ka ng paraan para push over mo yung sarili mo. Pull siya ng 170 ata. Something. Same lang kami. Gold siya. Tapos triple gold yun, bay. Nga, yun nga eh. Triple gold sa open. Alam ko, hindi correct me if I'm wrong. Pero basta gold siya lahat. Kasi, ang alam ko kung ba't siya nag-gold lahat nun. Naririnig ko yung pangalan niya. Triple gold ba? Nakalimutan ko. Basta, national record for Lakers. National record for Lakers. Ganun. Pero yun nga, shoutout sa'yo, man. Pero yun,
wala, ganun talaga tayong Ganun talaga. powerlifter eh. Yun talaga. May injury ka. May Pero, injury. as much as possible, i-prevent nyo na lang talaga para wala na kayong, Mm. ma-less yung problem nyo. Kung ayaw nyo sa injury, Mismo. makinig na kayo sa coach nyo. Mismo. Pero wala, ganun talaga ang buhay. Yun Pero, talaga. ngayon, any advice since competition ka na eh. Hindi mo na masasabi sarili mo na newbie. Kahit sabihin na natin new time frame mo maikli pa lang, like than a year, ano ka na eh, parang kumbaga ano ka na ba, exposed ka na eh. Na-expose ka na sa Exposed powerlifting scene. So ano yung at least word advice or masasabi mo sa mga upcoming nating powerlifters? Sa mga sasalang pa lang ng mga powerlifter na bago, especially doon sa mga students, makinig lang kayo sa coach nyo. Especially pag meet day. Ito, natutunan ko kay Matthew. Yung meet day ko noon Luzon, 4 hours lang ang tulog ko noon kasi na-late kami sa pagpasok sa hotel. So, naka-apekto siya sa akin. Medyo bangag ako nung lumaro ko nung Luzon. So, intindihin niyo din yung oras. Kunwari, mag-check-in kayo. For example, the tent yung paglalaroan nyo malapit sa the tent. So, mag-book na kayo ng maaga. Yung pasok nyo sa hotel, gawin nyo ng 7 p.m. para yung tulog nyo maayos. So, yan. Good advice din. And natutunan ko talaga yung kay Matthew sa kanilang dalawa ni Cholo kasi nga kasama ako nun sa nila. Kaming 4 nun. Kasi parang prior day before, hapon, nandun na sila eh. So, mahalaga yung tulog talaga. Kailangan nyo i-prioritize yun kung nagsisimula pa lang kayo. Tsaka yun, pagkain. Napakahalaga ng pagkain. Pati yung yung quality lift, nako, huwag nyong papabayaan yun. Pag may na-miss, kayo dyan, yung bali-balita nga, yung binabaliktad nyo. Yung ano? Binabaliktad yung? yung binabaliktad, ginagawang 6x3. 6x6. Sorry Gets. Alam mo naman yun. Sorry pero yun. In terms of training, yung training nyo, madadala nyo yun sa meet day nyo. So, kung palyado lahat yung nyo, dahil din sa kagagawan ninyo, madadala nyo yun sa meet day nyo. Kung yung habit nyo na mga habit nyo na mag-PPR kayo, nako, sinasabi ko sa inyo. Ako, di ko ginagawa yun hindi ko naman pinagayaman, pero di ko siya ginagawa. Kasi natatakot din ako mamaya. Injury nga. Yan. So, wag nyo gagawin yung mga hindi pinapagawa sa inyo ng coach nyo. Number 1 priority. Kung may gagawin man kayo, magpaalam. Yun, magpaalam kayo. Ano kayo ng go signal. Magsasabi kayo kung ano ipapalitan nyo. Like ako, for example, ang dami nangyari sa akin sa positioning sa squats. Yung quads ko sa right quad ko, pumipitik siya. Parang kinukurot niya pag nahihit ko yung hole. Pag umaangat na ako, yun. Kinukurot talaga ng muscle ko yung dito. Kaya, yun. Nagsabi ako kay Stephen, bago ko sapatos, Avansus na gamitin ko sa training. Ayoko na yung notorious slip kasi nga parang hindi na nasana yung paa ko, yung sa positioning din sa ayun, okay naman. So yun, magsasabi lang kayo kung may gusto kayong palitan. Pero kung may sasabihin kayo, Coach, PR ako ngayon. Wag. PR ako ngayon. Huwag niyong gano'n. Kasi sira lang yung buhay niya, promise. Ako nagsasabi. Kaya din naman mag-suffer niyan bandang dulo. Totoo. Kumbaga yan eh. Mag-reflect talaga. Mag-reflect sa'yo yan, men. Tulad ko ngayon, di ako nakinig. Urban. Di ba? Doon pa rin ako nagbuhat kahit na maganda yung bar sa JT. Kasi nga, di ba? Pero yun eh, it is what it is talaga. Pero, it's part of being athlete na rin. Na minsan, yung mga pagkakataon na sumusubay talaga. Huwag na lang siguro natin gawing habit. Huwag niyong gawing habit. Hindi naman tayo robot na like perfecto lahat. Alam mo yun. May emosyon tayo. Nadadala tayo sa mga bagay-bagay. So, normal lang yan. Pero huwag na lang natin gawing habit na ultimo sa laro, nag-reflect na siya, nagiging pangit na yung performance mo. Pero yun, maraming salamat. And and also belated happy birthday sa'yo. Thank you. Maraming salamat. And anything na gustong sabihin or shoutout?
Siguro shoutout na lang sa family ko, na papa, mami, sa kapatid kong dalawa. Sa mga friends ko, yan. Pati kay, lalo na kay Coach Stephen. Yeah, Yan. Stephen. Shoutout sa inyong lahat. So, yun lang. Dapat kasali ka dito eh. Yun nga. Wala, hindi ka pumunta eh. Pero malakas kasi ulan. Pero anyways, yun. Anything? Wala na. Yun, maraming salamat. Yan. And, wala na, no? Wala na. Wala na, men. Ano ba? Yun lang, men. And of course, L1 Philippines code RPE05 for 5% discount. Upon checkout yan. Link on the description box down below. And of course, RPE shirt. Pre-order na kayo. Bagong release namin, sweatshirt. And of course, RPE short. Meron pang stock 2XL pero mag-i-restock kami this October. Message na lang kung mag-order and mag-pre-order kayo ng RPE. May bago ka pang colorway ng shorts. Baka Full black? November pa full black ako. Yes, sir. November, depende. Ay, natuloy ba yung may baybayin? Yun yung plano ko kaso nga lang hindi umabot eh. Baka possible next year siguro. Sige. Kasi bibigyan ko na kayo ng pasilip din kasi may i-face out akong mga design ng RPE like hindi naman sa rebrand siguro magre-redesign ako this January. May bala ka pa bang gawa ng t-shirt ng RPE team? Yung dito? Exclusive. Yung exclusive. Yung tayo talaga. Sige. Meron yun. Yung talagang bumuo nito. Yung kung sino yung basta yung bumuo. Meron tayo yan. May yan. Soon. Soon. Pero yun nga, men. Ano ba? Yun lang. Maraming salamat sa lahat. And comment down below kung sino yung gusto nyo maging guest next podcast. RPE Talks. Yes, sir. Peace! Peace!